Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Sa isang maruming tambak ng basura sa isang sulok ng lungsod, isang binatang walang katinag-tinag at puno ng mga sugat ang dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Suot ang sirang-sirang damit, ang binata ay may hawak na tungkod at nagsimula ang kanyang mga araw bilang isang pulubi. Kailangan pa niyang makipag-agawan sa mga aso para sa pagkain. Gayunpaman, sa gitna ng matinding paghihirap, hindi nadama ng binata ang panghihinayang o kawalan ng pag-asa. Sa halip, naniniwala siya na balang araw, babalik siya upang maghiganti sa mga taong sumira sa kanya. Walang nakakaalam na ang pulubing ito ay minsang isang mayamang binata, ngunit siya ay sinaktan ng husto ng sarili niyang pamilya. Si Guk Cheol ay orihinal na anak ng isang mayamang chairman, ngunit namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa trapiko. Dahil sa aksidenteng iyon, nabulag din si Guk Cheol. Ngunit ang kakaiba, mula noon, ang kanyang pandinig ay naging pambihirang matalas. Naririnig niya ang mga usapan ng iba kahit sa malayong distansya. Noong araw na iyon, 2 utusan ang nagtatawanan habang inaasar si Guk Cheol dahil sa kanyang pagkabulag at nagbabalak na ipagbili ang kanyang mamahaling relo. Hindi inaasahan ni Guk Cheol na maririnig niya ang lahat ng ito, kaya sa galit, itinapon niya ang buong hapagkainan. Gusto niyang tanggalin ang 2 utusan na nagnakaw ng kanyang relo. Sinigawan siya ng kanyang tiyuhin dahil marami na siyang pinapalaya sa linggong ito. Para sa lahat, siya ay isang taong matigas ang ulo at mahirap pakisamahan. Sinabi ni Guk Cheol sa abogado na gusto niyang doblehin ang bilang ng kanyang mga bodyguard. Hindi maintindihan ng abogado kung bakit kailangan pa niya ng mas maraming tao. Sinabi ni Guk Cheol na ito ay dahil sa darating na kaarawan niya sa loob ng 2 buwan at tiyak na papatayin siya ng kanyang tiyahin bago siya lumaki. Ang dahilan kung bakit iniisip iyon ni Guk Cheol ay dahil noong isang gabi, 1 taon na ang nakalipas, ang pamilya ni Guk Cheol ay nagmamaneho nang biglang mawalan ng preno ang sasakyan. Nawalan ito ng kontrol at bumagsak at parehong namatay ang mga magulang ni Guk Cheol sa aksidente. Nang magising siya, napansin niyang hindi na siya makakita. Ang pinakakinabang sa pangyayaring ito ay ang pamilya ng kanyang tiyahin. Noong araw na iyon, dumating ang isang bagong katulong at nagpakilala ang babae. Agad na nakilala ni Guk Cheol ang boses nito. Siya ang babaeng nakasagutan niya sa mall 2 araw ang nakalipas. Si Jung Eun ay mabilis ding nakilala si Guk Cheol. Tinanong siya ni Guk Cheol kung nagkita na sila noon. Iniisip niya na kung magsisinungaling si Jung Eun, agad niya itong palalayasin. Sumagot si Jung Eun na oo. Hindi niya ito dinaya dahil bulag siya, kaya nagustuhan siya ni Guk Cheol. Ngunit ang magandang impresyon ay agad na nawala ng puntahan si Jung Eun ng kanyang tiyahin na si Mansuk. Sinabihan ni Mansuk si Jung Eun na lihim na bantayan ang bawat kilos ni Guk Cheol at iulat ang lahat sa kanya. Bibigyan niya ng aumento at promosyon ng ama ni Jung Eun. Narinig ni Guk Cheol ang lahat ng ito. Akala niya katulad din si Jung Eun ng iba. Nang gabing iyon, diretsahan niyang sinabihan si Jung Eun na siya ay tinanggal na. Hindi maintindihan ni Jung Eun kung ano ang nagawa niyang mali. Para sa kanya, si Guk Cheol ay isang taong mayabang at umaasa sa pera para hamakin ang lahat. Sinabi niya kay Guk Cheol na siya ay kawawa. Ang dahilan kung bakit madilim ang mundo niya ay hindi dahil sa pagkabulag, kundi dahil sa masamang ugali niya. Labis na nagalit si Guk Cheol matapos itong marinig. Pagkatapos, itinapon niya ang lamesa sa harap niya. Hindi pa siya nakakita ng taong nanghamak sa kanya ng ganito. Hindi nagtagal, dumating ang masamang balita. Sinabi sa kanya ni Secretary O na sa araw na iyon, lihim na ipagbibili ni Mansuk ang ospital ng kanilang pamilya. Agad na tinawag ni Guk Cheol ang abogado para ipaalam ito. Ngunit hindi inaasahan, ikinulong siya ng abogado sa bahay dahil siya ay binayaran ni Mansuk. Nang walang paraan para buksan ang pinto, ginamit ni Guk Cheol ang gunting na nakita niya sa drawer. Pagkatapos, itinali niya ang kumot sa bahay upang gawing lubid at kahit delikado, bumaba siya mula dito at tumakas. Hindi madali para kay Guk Cheol na tumakbo patungo sa kalsada. Ngunit walang sasakyang huminto para sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita niya si Jung Eun, ang babaeng kanyang pinalayas kanina lamang. Sinabi ni Jung Eun na kahit maghintay siya hanggang gabi, walang sasakyang hihinto para sa kanya. Nainis si Guk Cheol kay Jung Eun at sinabihan siyang umalis na. Maliwanag na wala si Jung Eun sa loob para sa taong walang puso tulad ni Guk Cheol kaya umalis na siya. Ngunit sa sandaling iyon, nadulas si Guk Cheol at nahulog sa gitna ng kalsada, muntik nang mabangga ng sasakyan. Hindi pa kalayuan si Jung Eun nang makita niya ang kalunos-lunos nitong anyo. Sa huli, hindi niya nagawang iwanan siya kaya isinakay niya si Guk Cheol sa kanyang motorsiklo at umalis. Hindi pa nakasakay sa motorsiklo si Guk Cheol kaya mahigpit niyang hinawakan ang damit ni Jung Eun. Natatakot siyang mahulog at mamatay.
Kahit bahagyang lubak lamang ay natatakot siya ng husto kaya niyakap niya ng mahigpit si Jong-eun. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagdikit ang kanilang mga katawan at naging mabilis ang tibok ng puso ni Guk Cheol. Sa kabilang banda, naghahanda si Mansuk na lagdaan ang kontrata para ipagbili ang ospital. Sa sandaling ilalagay ni Mansuk ang panulat sa papel, sumugod sina Jong-eun at Guk Cheol. Malakas na sinigawan ni Guk Cheol na walang bisa ang kontrata nang walang pahintulot niya. Kasabay nito, inutusan niya ang abogado na bawiin agad ang power of attorney ni Mansuk. Ang sigaw na ito ay tila nagbanta, kaya umalis ang buyer ng galit. Nilapitan ni Guk Cheol si Mansuk at tinanong kung balak pa rin nitong ikulong siya. Nagulat si Mansuk at sinabing may malaking pagkakamali sa pangyayari. Ngunit hindi na naniniwala si Guk Cheol sa kanya dahil bago namatay ang kanyang ina, nakita nito ang pumatay. Paulit-ulit na binabanggit ng ina niya ang pangalan ni Mansuk. Labis na nagulat si Mansuk. Sinabi ni Secretary O na ang asawa ni Mansuk ang nagkulong kay Guk Cheol sa kwarto. Nang marinig ito, agad na hinanap ni Mansuk ang asawa para kumprontahin. Hindi sinasadyang narinig ni Mansuk na ang asawa niya pala ang pumatay sa kapatid at bayaw niya. Noong araw na iyon, nang nakabitin ang sasakyan sa bangin, ang asawa niya ang nagtulak nito pababa. Nang malaman ng asawa na nasa labas ang kanyang may bahay, mariin niyang itinanggi na siya ang pumatay. Sinabi ni Mansuk na imbestigahan niya ito ng maayos. Kahit na hindi siya mabuting tao, hindi siya gagawa ng pagpatay para sa pera. Sa puntong ito, hinawakan ni Ye ang kamay ni Mansuk. Nang makita niyang hindi epektibo ang panghihikayat, gumamit siya ng mas malakas na paraan. Lumalabas na kailangan lang ng operasyon para gumaling ang mga mata ni Guk Cheol. Ngunit binayaran ni Mansuk ang isang ophthalmologist para hindi ito mangyari at maagaw ang ari-arian ni Guk Cheol. Nang malaman ng asawa ni Mansuk ang lihim nito, inutusan niya si Secretary O na lihim na sundan si Ye. Sa panahong ito, natuklasan niya ang isa pang sikreto ng asawa. Hindi inaasahan ni Mansuk na si Ye at ang kanyang matalik na kaibigan ay may relasyon. Hindi isang mahinahong tao si Mansuk. Diretso siyang nagpulis at pagkatapos ay hinila ang buhok ng kanyang matalik na kaibigan para pagtanungin. Walang takot na inihayag ni Mansuk na isinumbong niya ang kanilang relasyon sa pulis. Malapit nang dumating ang mga ito. Sa gulat, aksidenteng itinulak pababa ng hagdan ng matalik niyang kaibigan si Mansuk. Lumapit si Ye para tingnan at natagpo ang patay na si Mansuk. Naalala niyang malapit nang dumating ang pulis kaya itinago niya ang bangkay ng asawa sa trunk ng kanyang kotse. Pagkatapos, umalis si Ye kasama ang matalik na kaibigan ni Mansuk. Kailangan nilang mabilisang humanap ng isasangkalan kaya gumamit sila ng 2 bilyong won para upahan ang isang lalaking may criminal record na nagngangalang G. Tumawag si G kay Guk Cheol at tinanong kung alam niya kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos, inakit niya si Guk Cheol papunta sa pathology lab ng kanilang ospital. Napakalupit ni Ye. Gusto niyang isangkot si Guk Cheol sa pagpatay kay Mansuk at agawin ang napakalaking yaman ng kanilang pamilya. Mabilis na dumating si Guk Cheol sa lab. Pinindot ng kriminal na si G ang switch at agad na kumalat ang lahat ng virus. Pagkatapos, ikinulong ni G sina Guk Cheol at Jong-eun sa loob ng lab. Buti na lang, pagmamay-ari ng pamilya ni Guk Cheol ang lab kaya mabilis niyang nakita ang bakuna. Ngunit sa kasamaang palad, isa lang ang natitirang dose. Sa oras na mag-i-injection na siya, bigla niyang naalala si Jong-eun. Parehong ayaw nilang makitang mamatay ang isa't isa. Sa huli, pinilit ni Jong-eun na iturok ang bakuna kay Guk Cheol. Nang magising si Guk Cheol, ang taong nasa tabi niya ay si Ye. Sinabi nitong si Guk Cheol ang nag-utos sa isang kriminal na may murder record na patayin si Mansuk. Labis na nagulat si Guk Cheol nang marinig iyon. Paulit-ulit niyang sinabing hindi siya ang gumawa noon. Mabilis na naisangkot si Guk Cheol ni Ye at napilitang makulong. Gayunpaman, hindi natapos ang paghihirap ni Guk Cheol dahil ang kriminal na si G ay nasa kabilang selda lang niya. Ang layunin ni G ay patayin si Guk Cheol sa loob ng bilangguan. Dahil sa pambihirang pandinig ni Guk Cheol, narinig niya ang buong plano nila. Sa ganitong paraan, matalino niyang naiwasan ang unang tangka sa kanyang buhay. Pero hindi madaling apihin si Guk Cheol. Ang isang bilanggo ay madalas pagtripan ng grupo ni G, ngunit walang lakas para lumaban. Kaya lihim itong lumapit kay Guk Cheol at nagbabala na may balak siyang patayin. Nag-ingat si Guk Cheol at naging magkaalyado sila. Dinala ng bilanggo si Guk Cheol sa banyo. Sumunod siya sa mga tagubilin nito at pumasok sa kubeta kung saan nakaupo si G at ginawa ang eksena kung saan mukhang papatayin siya ni G. Mabilis na tinawag ng bilanggo ang gwardya. Ang eksenang ito ay nagpakita na si G ang may balak pumatay kay Guk Cheol. Bago pa man makapaliwanag si G, agad siyang tinurukan ng pampatulog. Nang magising si G, ang taong nasa tabi niya ay si Guk Cheol.
Natakot siya ng husto kaya nanginginig ang buong katawan. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagsimulang mag-convulse si G. Walang tigil ang kanyang ubo at pawis at lumitaw ang mga pasa sa kanyang mga binti. Na-realize ni G na nahawahan siya ng virus. Sa desperasyon, nagmamadali siyang hanapin si Guk Cheol. Dahil nabakunahan si Guk Cheol, ang kanyang dugo ang tanging makakaligtas sa kanya. Ngunit diretsahan sinabi ni Guk Cheol na kapag nahawaan, 100% ang mortality rate. Nagbigay siya ng kondisyon. Kung gusto niyang maligtas, dapat niyang ibunyag kung sino ang utak sa likod ng lahat. Walang magawa, isiniwalat ni G na si Ye ang mastermind. Samantala, nang makulong si Guk Cheol, naging presidente ng ospital si Ye. Pumunta si Guk Cheol sa prosecutor na nag-iimbestiga sa kaso niya at kinumpirma na si Ye ang tunay na salarin. Bagaman pumayag itong muling imbestigahan ang kaso, totoo pala ay nabayaran siya ni Ye. Sinabi rin ni Ye na may mental illness si Guk Cheol at kailangan itong i-confine. Narinig ni Guk Cheol ang lahat ng ito kaya labis siyang nabahala. Ngunit wala siyang ibang paraan para makatakas. Nang gabing iyon, lihim na pumasok si Secretary O sa kwarto ni Guk Cheol at nagpanggap bilang doktor para iligtas siya. Ngunit sa sandaling iyon, dumating din si Ye at agad na napansin ang pagkawala ni Guk Cheol. Kaya nang sumakay si Guk Cheol sa kotse, agad siyang hinabol ng pulis na nag-iwan sa kanya sa isang sitwasyong walang takas. Sinabi ng driver kay Guk Cheol na bumaba na siya at tumakbo. Ngunit nang tumayo siya sa tabi ng kalsada para sumakay ng taxi, hindi niya namalayan na nasa kotse na pala siya ni Ye. Sa panahong iyon, tumawag si Secretary O para babalaan si Guk Cheol na nasa maling sasakyan siya at payuhan siyang bumaba na. Pagkatapos, umakyat ang kotse sa overpass. Ibinigay ni Secretary O ang manibela para pilitin ang kotse ni Ye na huminto. Sinamantala ni Guk Cheol ang pagkakataon para bumaba. Agad na hinabol ni Ye si Guk Cheol. Walang magawa si Secretary O kundi umalis na. Umakyat si Guk Cheol sa railing ng overpass. Sinabi ni Ye na kung may lakas siya ng loob, dapat siyang tumalon. Umiiyak, sinabi ni Guk Cheol na babalik siya para maghiganti. Pagkatapos, walang pag-aatubiling tumalon siya sa ilog. Noong araw na iyon, may mga batang naguhukay ng basura nang aksidenteng matuklasan ng isang binata. Natakot ang mga bata kaya tumakbo sila palayo. Nang muling magkamalay, namuhay si Guk Cheol ng napakahirap. Ngunit wala siyang pagsisisi. Basta't buhay pa siya, babalik siya para maghiganti. Noong araw na iyon, nabangga niya ang isang babae sa istasyon ng tren. Nang marinig ang boses nito, agad niyang nakilala ito bilang si Secretary O. Tinanong niya kung ito nga si Secretary O. Pagkatapos, nagpakilala si Guk Cheol, ngunit sinabi ni Secretary O na nagkakamali siya. Pagkatapos noon, umalis na ito. Nang gabing iyon, nakaupo si Guk Cheol sa tabi ng kalsada at nagpapatugtog ng harmonika para kumita ng pera. Ngunit nang may bata na bumulong sa kanya, bigla siyang nagpanik at nagmadaling umalis. Lumalabas na sinalakay ng mga hudlom ang bahay ni Guk Cheol. Gusto nilang nakawin ang lahat ng pera na mayroon siya. Siyempre, hindi pumayag si Guk Cheol. Pera iyon na kanyang ipon para magamot ang kanyang mga mata. Kung hindi, habang buhay siyang mabubulag. Kaya pinilit niyang lumaban kahit nasa panganib ang buhay niya. Nagkalat ang pera sa paligid, ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang alkansya. Sa huli, binugbog siya ng walang awa ng mga ito. Buti na lang sa sandaling iyon ay dumating ang pulis, kaya natakot at tumakbo ang mga hudlom. Sa panahong ito, dumating si Secretary O para hanapin siya. Nasaksihan nito ang dating mayamang binata na ngayon namumuhay ng labis na hirap at dusa. Sinabihan ni Guk Cheol si Secretary O na umalis na. Hindi niya kailangan ang awa nito. Ito na lamang ang natitirang dangal sa puso ng isang dating mayamang binata. Dahil nabakunahan si Guk Cheol, ang kanyang dugo ay maaaring gamiting gamot para magligtas ng buhay at pagkakitaan. Gusto ng amo ni Secretary O na bilhin ang kanyang dugo para gawing bakuna. Nangako ang amo na bibigyan si Guk Cheol ng bagong pagkakakilanlan at papag-aralin sa Amerika. Kasabay nito, tutulungan siyang maghiganti kay Ye. Mabilis na nakahiga si Guk Cheol sa operating table. Kian ang bagong pangalan niya. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan. Ngayon, kahit si Ye o sino mang nakilala niya dati, hindi na siya makikilala. Pagkatapos, nag-aral si Kian sa Amerika sa loob ng 5 taon. Sa panahong wala siya sa bansa, maraming malalaking pagbabago ang nangyari sa Korea. Sa panahong ito, ang biyenan ni Ye ay naging congressman at legal director ng LK Group. Ibig sabihin, hindi na siya basta-basta lang kalaban. Pero hindi kontento si Ye sa pagiging maliit na legal director. Lihim siyang pumunta sa Amerika para hanapin ang illegitimate son ng chairman ng LK Group na nagngangalang Gun Woo. Pinagtago niya si Gun Woo at ginawang tau-tauhan
handang gibain ng chairman ng LK Group. Sa panahong ito, si Jung Eun ay nagpalit na rin ng pangalan sa Suan. Mabilis na dumating ang araw ng recruitment ng LK Group. Sumali rin si Kian dahil kung gusto niyang maghiganti kay Ye, kailangan niyang magsapalaran. Pagkalabas niya ng kotse, nabangga niya si Suan na papunta sa kanyang direksyon. Nagalit ito at sinabing hindi siya marunong tumingin. Mas matalas ang pandinig ni Kian kaysa ordinaryong tao. Agad niyang nakilala ang boses nito bilang si Jung Eun. Kahit ang kilos nitong pagwagayway ay parehong-pareho. Nang susubukan niyang kumpirmahin, tinawag ng kaibigan ni Jung Eun ang pangalang Suan. Doon niya napatunayan na nagkamali siya ng pagkakilala. Nang pumasok sa exam room, hindi alam ni Suan ang sagot sa kahit anong tanong. Kaya random lang ang kanyang mga sinagot. Hindi nag-alala si Ganwoo dahil binigay na ni Ye ang mga sagot ng maaga. Magaling na estudyante si Kian, kaya madali lang sa kanya ang exam. Mabilis silang nakapasa sa unang round. Sa second round, lie detector test ang ginawa ng kumpanya. Mabait at matapat si Suan, kaya madali siyang nakapasa. Nang tanungin si Gunwoo kung bakit siya sumali, sinabi nitong gusto niyang hanapin at paghigantihan ang amang nagpabaya sa kanya. Tapat ang sagot niya, kaya nakapasa. Sumunod si Kian. Ang layunin niya sa pagpasok sa kumpanya ay para maghiganti kay Ye. Nang tanungin kung bakit niya pinili ang LK Group, muntik na siyang magalit. Sinabi niyang makakatulong ang LK Group para maabot ang kanyang pangarap, kaya nakapasa siya. Mula noon, magkakaugnay na ang kapalaran ng tatlong ito. Susunod, maghahanda sila para sa third round. Sa kompetisyong ito, sila-sila lang ang magkakasama maliban sa CR at banyo. Sinabi ni team leader Tai An na mahigit kalahati ang ma-eliminate sa final round. Sinabi rin ni Secretary Oh kay Kian na kung gusto nitong malapit kay Ye, kailangan niyang makapasok sa shadow group ng Strategic Planning Department. Pero isa lang ang mapipili. Sinabi mismo ng chairman sa video na ang top achiever ay tatanggap ng 200 milyong won at espesyal na pribilehiyo. Kaya sabik na sabik si Yeon na manalo. Pero ang may pinakamalaking tsansa ngayon ay sina Ganwoo at Kian. May backer si Ganwoo kay Ye, kaya laging first place. Si Kian naman ay all-around excellent student. Lumabas ang rankings ng second round. Unang pwesto pa rin si Ganwoo. Nagtaka si Kian. Huli naman si Suan, kaya inasar siya ni Ganwoo. Pilit silang ginising ng maaga. Pagkatapos, parang military training ang ginawa sa kanila. Strong will ang susi sa tagumpay. Kailangan ding itest ang physical strength ng lahat. Magkalapit lang ang kay Kian at Gunwoo. Si Suan naman, kahit push-ups ay huli pa rin. Ang iba ay kayang gumawa ng 20 push-ups. Nang turno niya, hiniling niya kay Kian na dagdagan ng bilang. Pero sinigawan siya nito ng 0. Tiningnan siya ni Suan ng may pang-iinis at pagkadismaya. Sumunod ang men's team. Tulad ng inaasahan, pantay lang ang bilis ni Kian at Gunwoo. Mabilis na napagtanto ni Ye na si Kian lang ang makakapigil kay Gunwoo. Kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan para ma-eliminate si Kian ng palihim. Noong araw na iyon, binuksan ni Kian ang kanyang maleta at bigla siyang nakakita ng dagdag na panulat. Nang tanungin niya ang lahat, walang nag-claim na may-ari nito. Nang buksan niya ito, natuklasan niyang may nakatagong kamera sa loob. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Ye para mag-inspeksyon. Mabilis na itinago ni Kian ang panulat. Pagkatapos, inutusan ni Ye ang lahat na ilabas ang kanilang mga maleta. Sinabi niyang may spy sa kanila. Mabilis nilang natagpuan ang panulat sa maleta ni Kian. Nang buksan ito, may kamera sa loob. Kahit anong paliwanag ni Kian, naniniwala pa rin si Ye na siya ang spy. Sa totoo lang, si Ye ang nagplant nito para matulungan ang illegitimate son ng chairman na makapasok. Sa interrogation room, sinimulan siyang imbestigahan ni Ye. Napakakalmado ni Kian dahil may kumakalinga rin sa kanya sa likod ng mga eksena. Ilang araw bago, nakipag-ugnayan siya at ni Secretary Oh sa asawa ng chairman. Ang layunin ay para mapansin siya nito. Ibinigay ni Kian ang telepono kay Ye. Nataranta si Ye nang malaman na ang asawa ng chairman ang kumakalinga kay Kian. Biglang naging untouchable si Kian. Sinundan ito ng pakitang taong paggalang ni Ye. Nagpatuloy ang kompetisyon. Dahil sa push-ups ulit, napagod ng husto si Suan at bumagsak sa sahig. Sumunod ang cooking round. Layunin nitong subukin ang teamwork ng bawat isa. Pinapili sila ng sarili nilang mga kasama. Agad na sumali si Kian sa team ng magandang si Soma. Nang kumpiyansa siyang lumingon, wala palang gustong sumama sa kanya. Inutusan ni team leader Tai Guang ang grupo ni Gunwoo na sumali sa team ni Suan. Mabilis na nagsimula ang kompetisyon. Ang task ay lutuin ang paboritong pagkain ng presidente. Ang menu ng team ni Suan ay soybean paste soup, scallion egg rolls at stewed tofu. Akala ng grupo ni Kian ay magaling magluto si Suan. Nang tanungin, instant noodles lang pala ang alam nitong lutuin.
ni hindi marunong maghiwa ng gulay, kahit si Kian ay hindi na nakatiis at siya na mismo ang gumawa. Magulo ang kanilang grupo. Mabilis na natapos ang kompetisyon. Ang grupo ni Kian ay puno ng dumi. Sunog na sunog ang pagkain at ayaw pa ngang tikman ng mga judges. Hayagang sinabi nilang hindi ito pagkain para sa tao. Sumunod ang team ni Sue-Ann. Pagkatikim ng judges, agad nilang sinabing ito ang pinakamagaling. Masaya si Ganwoo dahil nasa tamang grupo siya. Sa kabilang banda, binigyan ni Ye si Ganwoo ng answer sheet para sa test kinabukasan. Medyo nasakta ng pride ni Ganwoo. Gusto niyang umasa sa sarili niyang kakayahan. Dinoktrinahan siya ni Ye sa pangarap na maging crown prince ng LK Group. Payo niya, kalimutan na ni Ganwoo ang pride. Nang lumabas ang test results, first place pa rin si Ganwoo. Ang masaya lang ay umangat ng 10 pwesto si Sue-Ann. Sobrang saya niya. Bilang tao, hindi pwedeng masyadong ganid. 10 pwesto ang inangat niya sa 1 linggo, kaya sa 3 linggo, first place na siya. Yun pa lang, kontento na si Sue-Ann. Nagsimulang magduda si Kian kay Ganwoo. Walang effort, bakit laging first place? Tiyak na may problema dito. Pinag-wrestle ng kumpanya ang mga lalaki at babae. Maliwanag na dehado ang mga babae, pero swerte si Ganwoo dahil gwapo, kaya niyakap na lang siya ng kalaban niyang babae. Sumunod ang pangalawang grupo. Parehong lalaki, pero ang yabang nito ay napigtasan ng ulo ni Soma. Pagkatapos, grupo ni Kian at Sue-Ann. Maliwanag na hindi kayang talunin ni Sue-Ann si Kian, kaya sinamantala niya ang pagkawala ng guard nito para itapon siya pabalik. Nagtutulakan sila at naging katatawanan ng lahat. Noong araw na iyon, may tumawag kay Ganwoo. Gamit ang pambihira niyang pandinig, narinig ni Kian na si Ye ang tumawag. Nagkita sila sa coffee shop gaya ng dati. Binigyan ni Ye si Ganwoo ng test answers, mga strategy para sa patent dispute. Sa ganitong paraan, mananalo sila at kikilalanin ng kumpanya. Narinig ni Kian ang usapan nila mula sa ibaba. Kaya pala laging first place si Ganwoo. Tapos na ang final test, first place pa rin si Ganwoo, walang pag-asang umangat si Kian. Nang mag-a-announce na si Ye, naabala siya ni Taegwang. Sinabi nitong huwag munang i-announce. Hintayin munang manalo sa patent dispute bago magdeklara. Dahil kahapon, pumunta si Kian kay Taegwang para isumbong na dinadaya ni Ye si Ganwoo. Lahat ng sagot ay inihanda na ni Ye. Pumunta si Ye kay Taegwang para makipagtalo. Hinayaan lang siya nito. 20 taon nang nagtatrabaho si Taegwang sa kumpanya tapos biglang aagawin ni Ye ang promotion niya, hindi niya hahayaan ulit ito. Sa kritikal na sandaling ito, natagpuan ni Sue-Ann ang mahalagang tao sa patent dispute video, si Oh Jun-do. Pero ayaw niyang i-share ang clue kina Kian at Ganwoo. Ito na ang pagkakataon niyang patunayan ang sarili. Dati, walang gustong sumama sa team niya dahil minamaliit siya. Pero nalaman pa rin ito ni Kian at Ganwoo. Tinrack nila ang license plate, pero hindi pala si Oh Jun-do ang nasa litrato. Napakayat ng totoong may-ari ng kotse. Gusto nilang i-check ang fingerprints pero nasira na lahat. Pero mabilis na natukoy ni Kian gamit ang pandinig na si Oh Jun-do nga ito. Sa patent dispute case, napatunayan na walang kwenta ang strategy ng grupo ni Ganwoo. Nang malapit ng matalo, pinangunahan ni Kian ang grupo para isuko ang mahalagang testigong si Oh Jun-do. Habang patuloy na nagdadahilan ang kalaban na hindi nila kilala ang taong ito, ibinigay ni Kian ang cellphone ni Oh Jun-do kay Ye. Tumawag si Ye sa numero sa telepono at biglang nagring ang phone ng kalabang abogado. Bukod pa rito, nakita rin sa phone ang text message logs ng dalawa. Sa ganitong paraan, matagumpay na natalo ni Kian ang abogado ng kalaban. Salamat dito, nanalo sila sa kaso. Dahil dito, nagbago ang tingin ni Ye kay Kian. Ibig sabihin, mas malapit na siya sa kanyang paghihiganti. Kinabukasan, tinipon ni Taegwang ang lahat at sinabing may problema sa raw materials ng grupo. Lumalabas na peke ang mga raw materials ng LK Group. Na-expose ito ng press, kaya bumagsak ang stock prices ng LK Group at marami nitong subsidiaries. Galit na galit ang chairman, muntik pang atakihin sa puso. Dumating si Ye at sinabing nakita na niya ang suspect. Inutusan agad ng chairman na makipag-ugnayan kay Taegwang at hilingin sa mga intern na tulungan sila. Kaya tinipon ni Taegwang ang mga intern. Ang misyon nila ay hanapin ang lokasyon ng peking factory ng grupo. Pagkatapos, sinabi ni Taegwang na gabing iyon, a-attend si Michael Chang sa party ng consulate. Hinati ni Taegwang ang lahat sa 4 na grupo ng lalaki at babae para mag-pair up. Nang gabing iyon, inayos silang pumunta sa party. Nag-ayos si Sue-Ann na parang probinsyana at lumitaw sa harap ng lahat na nagpatingin sa kanila ng masusi. Mabilis na hinila siya ni Kian palayo. Pagkatapos mag-makeup, ibang-iba na ang itsura ni Sue-Ann. Nang pumunta sila sa party, ginamit ni Taegwang ang itsura ng mga trainee para pumili ng babae na magpapalit ng brooch ni Michael Chang. Bago umalis,
Inatasan ni Taiguang ang mahalagang task na ito at kailangang isa sa dalawang babae ang kumpletuhin ito habang sumasayaw. Nang susubukan na ni Soma, biglang tumawag si Michael Chang kaya nasayang ang magandang pagkakataon. Nang makita ni Team Leader Taiguang na nabigo si Soma, si Suan na lang ang pag-asa. Talagang naakit ni Suan ang atensyon ni Michael Chang. Inanyayahan pa siya nitong magkita sa private room. Para matapos ang misyon, pumunta si Suan sa kwarto ni Michael Chang. Ginusto nitong manyakin siya, kaya sinadya niyang basain ng champagne si Michael Chang. Pagkalipas ng 3 minuto, hindi pa rin lumalabas si Suan sa kwarto. Nag-alala ng husto sina Kian at Gunwoo, kaya aktibong pumunta sila sa kwarto ni Michael Chang. Sa panahong iyon, basa si Michael Chang, kaya kailangan niyang maghubad at maligo para magpalit ng damit. Hindi inaasahan, dumating sina Kian at Gunwoo para hanapin sila. Nang malapit ng mahuli, sinabi ni Suan na maling kwarto ang napuntahan nila. Nang maligo si Michael Chang, kinuha ni Suan ang camera-equipped shirt at pinalitan ito. Pagkatapos, nag-iwan siya ng mensahe at umalis sa kwarto. Para matulungan si Gunwoo na manalo, nagpa siya si Ye na pauwiin ang buong grupo ni Kian sa Korea at iiwan lang ang grupo ni Gunwoo para tapusin ang misyon. Kahit gustong tutol ni Taiguang sa desisyong ito, wala na siyang magagawa. Sa eksaktong sandaling iyon, nakatanggap si Suan ng mensahe mula kay Michael Chang. Nakita ito ni Ye at hindi alam ang gagawin. Wala siyang choice kundi hayaan silang manatili at ituloy ang misyon. Hindi masaya si Michael Chang dahil hindi niya nagawa ang masamang balak. Kung hindi magagawa sa unang pagkakataon, gagawin niya ulit. Noong araw na iyon, inanyayahan niya ulit si Suan na magkita. Pero ngayon, hindi nag-isa si Suan para makipagkita. Pinanunood siya mula sa malayo ni Kian at Gunwoo. Pagkatapos, pumunta sila para manood ng folk dance na puno ng lokal na kultura. Habang nag-uusap, ang landi nilang dalawa ay nagpaselos ng husto kay Kian. Iniisip niya, paano magkakagusto si Michael Chang sa ganitong babae? Sa pamamagitan ng headset, pinaalalahanan ni Kian at Gunwoo si Suan na mag-ingat at huwag magpakita ng pagkalalaki. Pagkatapos marinig ito, galit na itinapon ni Suan ang headset sa sahig at tinapakan pa ng paa. Habang nagte-text si Michael Chang, nagmamadaling lumapit ang dalawa at pinaalalahanan si Suan na huwag kalimutan ang layunin ng aksyong ito. Nang pauwiin na sila ni Suan, biglang bumalik si Michael Chang na nagpapanik sa dalawa at nagmadaling bumalik sa upuan. Gayunpaman, napansin pa rin sila ni Michael Chang. Nang susubukan nitong makita ang mukha nila, agad na naglapit ng ulo sina Kian at Gunwoo at naghalikan. Naguluhan ng husto si Michael Chang sa eksenang ito. Pagkatapos, umalis na siya. Nang magkagayon, nagmamadaling nagmumog sina Kian at Gunwoo. Pero ngayon, nawala na sa paningin nila sina Michael Chang at Suan. Nakita ito ni Team Leader Taiguang at sinigawan ng dalawa. Hindi nagtagal, nakatanggap si Kian ng imbitasyon mula kay Michael Chang. Inanyayahan siyang maglaro ng mahjong kasama nito alas 7 ng gabi. Dahil sobrang competitive ni Michael Chang, natalo si Kian sa bawat laro nila dati na ikinainis nito. Nakipagkaibigan na sina Suan at Kian kay Michael Chang. Si Gunwoo lang ang wala pang nagagawa. Pero kailangan niyang manalo ng first place para maakit ang atensyon ng chairman. Kaya habang naglalakad sina Michael Chang at Suan sa beach, lihim na tumawag si Gunwoo kay Michael Chang. Sinabi ni Gunwoo na sina Suan at Kian ay parehong mga spy ng LK Group. Ang layunin nila ay lapitan siya para malaman ang eksaktong lokasyon ng peking gamot na factory. Ang pakay ni Gunwoo ay makuha ang tiwala ni Michael Chang. Hindi pa alam ni Suan na nabuking na ang pagkakakilanlan niya. Mabilis na pumunta si Kian sa villa ni Michael Chang. Naglagay ng champagne ang butler para kay Kian. Hindi nagtagal, naramdaman niyang tuyo ang lalamunan hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magising siya, nakatali siya sa isang upuan. Katabi niya ang isang lie detector. Napakatibay ng pagkakatali sa kanya kaya hindi siya makagalaw at walang paraan para makatakas. Sa panahong ito, ipinasok ni Michael Chang si Suan sa bahay. Nang makita ni Suan na arestado si Kian, agad siyang nagulantang. Inilabas ni Michael Chang ang isang brooch at madiin itong pinukol sa sahig. Nang subukan ni Suan na magpaliwanag, inilabas ng butler ang truth-telling medicine. Nagpakita ng sakit sa mukha si Kian. Kontrolado na ngayon ng Michael Chang ang kanyang malay. Nang malapit nang mawala sa sarili at magsalita ng totoo si Kian, ang kanyang matibay na kalooban ang nagbalik sa kanya ng malay. Malakas niyang sinigaw na nilinlang si Michael Chang. Habang nagbubuhat ng weight si Gunwoo, biglang sumugod si Kian at pinigilan ang barbell nito. Matagal silang nagtunggali. Galit si Kian dahil gusto lang manalo ng first place ni Gunwoo nang walang pakialam sa buhay ng kasamahan. Dumating si Suan at hinila palayo si Kian. Mula noon, lalong lumalim ang galit sa pagitan nila. Sa kabilang banda,
dinala ni Gunwoo ang isang maleta ng pera para kay Michael Chang. Sinabi niyang gusto niyang bumili ng pekeng gamot. Pagkatapos, dinala siya ni Michael Chang sa medicine factory para kunin ang mga produkto. Sa panahong ito, puno ng kumpiyansa si Gunwoo dahil nai-report na niya sina Soo-an at Kian. Akala niya nakuha na niya ang tiwala ni Michael Chang. Pero pagdating nila sa factory, nandoon din ang isang team ng pulis. Sinimulan silang arestuhin ng pulis. Napagtanto ni Ye na nahulog silang lahat sa bitag ni Michael Chang. Lahat sila ay nabayaran na pala nito. Nang aarestuhin na si Kian, sinabi ni Michael Chang na bisita niya ito at walang dapat humipo sa kanya. Labis na nagulat si Ye at hindi maintindihan ang nangyayari. Lumalabas na nang nakatali si Kian, isinumbong niya ang buong kwento. Sinabi niyang si Ye ang kalaban na pumatay sa kanyang ama. Kaaway din niya ang LK Group. Gusto niyang makipagtulungan kay Michael Chang. Pagkatapos ng insidenteng ito, iminungkahi ni Kian na magbenta ng pekeng gamot kasama si Michael Chang. Gayunpaman, hindi pa rin lubos ang tiwala nito kay Kian. Hindi nagtagal, binalaan ng butler si Michael Chang na huwag magtiwala. Pero puno ng kumpiyansa si Michael Chang at sinabing huling pagkakataon na iyon ni Kian para patunayan ang sarili. Hindi nagtagal, bumisita si Kian kay Ye. Alam niyang pinapanood sila ni Michael Chang kaya gumanap siya ng isang eksena at matagumpay na nakuha ang tiwala nito. Pagkatapos, dinala si Kian ni Michael Chang sa fake medicine factory. Lumalabas na nasa loob pala ito ng isang barko sa dagat. Kaya mabilis na tumawag si Kian kay Soo-an para sabihin ito. Sinabi niyang dalhin ang pulis para arestuhin ang mga tao. Pagkatapos ng matinding labanan, nasugpo ang lahat ng tauhan ni Michael Chang. Itinutok ni Kian ang baril kay Michael Chang pero hindi binaril. Sinabihan lang niya itong umalis. Walang personal na galit sa pagitan nila. Salamat kay Michael Chang kaya natupad ang layunin ni Kian. Galit na sinabi nito na magkikita pa sila. Salamat dito, nakuha ni Kian ang pinakamalaking kredito sa misyon at nalutas ang krisis ng kumpanya. Personal siyang pinuri ng chairman. Bukod sa 200 milyong won, binigyan din siya ng mahahalagang responsibilidad. Habang nagdiriwang ang lahat, si Gunwoo at Ye lang ang hindi masaya dahil palagi silang napapahamak sa mga plano ni Kian. Ang young lady ng top conglomerate sa Korea ay nakaupo sa kanyang private plane, hawak ang mamahaling champagne. Nagme-manicure ang katulong. Biglang umuga ang eroplano kaya nag-smudge ang nail polish. Nagmakaawa ang katulong sa young lady. Hindi inaasahan, itinapon ng young lady ang maskara. Para sa kanya, wala nang mas mahalaga pa sa kanyang mga binti. Itinaas niya ang paa at inutusan ang katulong na dilaan ang nail polish. Natakot ng husto ang katulong at patuloy na humihingi ng tawad. Ang young lady na ito ay anak ng secretary ng LK Group, nagngangalang Shin Yang. Ang unang task ni Kian pagkatapos magtrabaho sa LK Group ay sunduin si Shin Yang. Sinabi ni Secretary Oh na minamaliit nito ang lahat at akala niya dapat siyang igalang ng lahat. Inutusan si Kian na paglingkuran muna si Shin Yang para maramdaman niya kung gaano kasama ang ugali ni Guk Cheol noon. Mabilis na pumunta si Kian sa airport para sunduin si Shin Yang. Pagkakita pa lang nito, tinanong kung bakit siya lang ang sumundo. Pinuna rin ang kanyang pagbati bilang bastos. Nagbigay ito ng babala. Kapag umabot sa 3 babala, tatanggalin siya sa trabaho. Naalala ni Kian kung paano niya trinato si Jong Eun noon at bigla niyang napagtanto kung gaano siya kayabang dati. Pagkatapos, sinunod niya ang hiling ng presidente at dinala si Shin Yang sa hair salon. Pero gusto nito magpamassage. Pinababa siya ni Kian pero tumanggi ito kaya hinila niya pababa. Galit na tumawag si Shin Yang sa kanyang ama. Sinabi nitong ayaw niya kay Kian at gusto niyang tanggalin agad ito. Hindi kayang tanggalin ng presidente ang taong kasing talino ni Kian, kaya sinabihan niya si Shin Yang na makinig na lang dito. Hindi rin nagsalita ng marami si Kian kay Shin Yang. Agad niya itong kinarga sa balikat at dinala sa VIP room sa harap ng lahat. Saka lang niya ito binitawan. Nang susuntukin na siya ni Shin Yang, agad niyang sinakto ang pulso nito. Wala nang magawa si Shin Yang kundi sumunod sa mga plano ni Kian. Maging damit o hairstyle, tiisin muna niya. Sa panahong ito, aksidenteng pumasok si Soo-an sa VIP room ni Shin Yang. Habang masayang nagfi-fitting ng mga damit si Soo-an sa loob, biglang pumasok si Shin Yang. Akala nito ay waitress si Soo-an, kaya malakas nitong pinagalitan. Nagsisimula pa lang magpaliwanag si Soo-an nang sampalin siya ni Shin Yang. Galit na galit si Soo-an hanggang sa hindi makapagsalita. Ang unang ginawa niya ay isara ang pinto at ang pangalawa ay sunggaban ang buhok ni Shin Yang. May dahilan naman si Soo-an, nagtatanggol lang siya. Pagkatapos ng away, maraming buhok ni Shin Yang ang nalagas. Nawala na ang dating kayabangan nito at nakaupo na lang sa sahig na gusot-gusot ang buhok. Nang pumasok si Kian, nakita niya ang kahabag-habag na itsura ni Shin Yang.
Isinumpa nito na huhulihin niya si Suan. Mabilis silang bumalik sa villa ng tycoon at nakilala ang blind date ni Shenyang. Biglang sinabi nito sa lahat na may kasintahan na siya. Gulat na gulat ang lahat nang marinig ito. Pagkatapos, sinabi ni Shenyang na gusto niyang pakasalan si Kian. Natakot ng husto si Kian hanggang sa manginig ang buong katawan. Agad niyang gustong tumakas mula sa yakap ni Shenyang. Kahit paulit-ulit ang paliwanag ni Kian, galit na galit pa rin ang madam at agad nagpadala ng mga tauhan para dalhin siya palayo. Pero lalo lang nagustuhan ng lalaki si Shenyang. Habang nagtatalo sila, nalaman ni Kian na ayaw talaga ni Shenyang sa lalaki. Gusto lang nitong maghiganti sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita ni Kian ang chairman at ang asawa nito na palabas. Agad niyang niyakap si Shenyang. Malakas na isinigaw ni Shenyang na baliw si Kian. Anong karapatan mayroon ito para ligawan siya? Kaya automatikong nalutas ang hindi pagkakaunawaan. Hindi rin natupad ang balak ni Shenyang. Sa kabilang banda, nang marinig na darating ang young lady ng korporasyon, pumila ang lahat para maghintay. Mayabang na lumakad si Shenyang papunta sa kanila. Nakilala ni Suan na ito ang babaeng kanyang sinuntok kahapon, kaya labis siyang natakot at nagdasal na huwag siyang makilala. Pero sa huli, hindi pa rin siya nakatakas. Sinabihan ni Shenyang si Suan na itaas ang ulo. Mabilis na tinawag sina Suan at Kian sa CEO's office ni Shenyang. Lumapit si Suan sa harap nito. Agad na umurong si Shenyang. Sinabi ni Suan na ngayon si Shenyang ang humila ng buhok niya. Ayaw nang magsalita pa ni Shenyang at agad na pinaalis si Suan sa kumpanya. Natakot ng husto si Suan hanggang sa lumuhod. May sakit pa ang kanyang ama sa ospital. Kapag natanggal siya, mamamatay ito. Naalala ni Kian kung paano niya trinato ang ama ni Jong-eun noon, kaya tumayo siya para ipagtanggol si Suan. Sinabi niyang kapag kumalat ang balita, mawawalan ng mukha si Shenyang, kaya madaling pinatawad ng inosenteng si Shenyang si Suan. May aksidente sa chemical plant ng LK Group na naglabas ng T9. Isang empleyado ang pumutok at lumipad sa hangin bago dinala sa emergency room. Maraming reporter ang dumating para mag-interview. Sinabi ng doktor na ligtas na ang pasyente, pero sinabi ng isang babae na nalanghap nito ang T9, isang mapanganib na carcinogen. Namatay din ang asawa niya rito, pero walang naniniwala. Ayon sa research, kapag ginamit ang T9 ng 10 taon o higit pa, aabot sa 20% ang tiyansa ng cancer. Pero walang pakialam ang anak ni Chairman Gun-woo. Sinabi pa nitong kung duwag sila, huwag na lang magnegosyo. Maraming produkto ng LK Group ang gumagamit ng T9, kasama ang mga damit, laruan, at kagamitan sa pagkain. Hindi nagtagal, nag-press conference si Ji-hee para ilantad ang masamang katotohanan ng LK Group. Sinabi niyang ang mga plato at damit na ginagamit ng mga tao araw-araw ay maaaring magdulot ng cancer. Samantala, patuloy na binu-brainwash ni Gun-woo ang lahat. Sinabi nitong ang cancer ay dahil sa mahinang pangangatawan. Nang marinig na may press conference para ilantad ang totoo, hindi na makapirme si Gun-woo. Gustong-gusto ni Ye ang kahabag-habag na itsura ni Gun-woo. Nais niyang makita ang pagbagsak nito. Nakatayo si Kian sa itaas at nasaksihan ang lahat. Gusto niyang subukin kung talagang may carcinogens. Inimbita ni Kian sina Gun-woo at ang grupo nito sa isang restaurant para kumain. Inayos niya na gamitin ng mga waiter ang lahat ng kagamitan mula sa LK Group. Sa hapunan, masayang nagpuputol-putol ng karne si Gun-woo. Pinuri niya ang sarap ng pagkain. Sinabi ni Kian na ang lahat ng ginagamit nilang kubyertos ay gawa ng LK Group. Nang marinig ito, agad na niluwa ni Gun-woo ang lahat ng kinain niya. Salamat dito, nalaman ni Kian na may problema talaga ang mga produktong ito. Sinabi ni Secretary Oh na kumita si Gun-woo ng 10 bilyon salamat sa T9, kaya wala siyang pakialam kung may namamatay sa cancer. Ipinangako ni Kian na huhulihin niya ang may gawa ng kalamidad sa lipunan. Sa kabilang banda, namatay ang empleyadong nalanghap ng T9 matapos bigong gamutin. Ipinilit ni Gun-woo na huwag payagang suriin ng pamilya ang bangkay. Kapag nireport ng media, makukulong sila. Kaya lihim na inilipat ng ospital ang bangkay. Ang pamilya sa labas ay walang kaalam-alam. Sinabi lang ng doktor na pumanaw na ang pasyente. Pagkatapos, iniharap ang settlement agreement. Hihilingin sa pamilya na i-drop ang kaso kapalit ng malaking halaga. Ang pamilyang galit na galit kanina ay biglang natahimik nang makita ang malaking halaga. Samantala, nakatago na sina Kian at Suan sa bus ng mga gangster ni Gun-woo. Gusto ni Kian na gamitin ni Suan ang kanyang kakayahang mangakit para makuha ang tiwala ng leader. Normal na marunong lang lumaban si Suan, kaya walang alam sa ganitong skills. Kaya nagbukas si Kian ng intensive remedial class para sa kanya. Sinabi niya kay Suan na visual animals ang mga lalaki. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng paraan. Ang kanyang nakakaakit na mga mata,
para tuksuhin ang leader at siguradong mahuhumaling ito. Hindi inaasahan, hindi naakit ang leader at pinagalitan pa si Sue-Ann sa pagtitig sa kanya. Pagkatapos, sinabihan ni Kian si Sue-Ann na gamitin ang kanyang secret technique. Iyon ang pinakamapanganib na sandata ng mga babae. Mahina ang resistensya ng mga lalaki sa luha ng babae, lalo na sa magaganda. Nagpanggap si Sue-Ann na umiiyak. Hindi inaasahan, sinabi ng leader na labis siyang naiinis kay Sue-Ann. Ang lalaking ito, pagkalasing, biglang nanakit ng babae. Agad na kumilos si Sue-Ann. Kinamumuhian niya ang mga lalaking nananakit ng babae. Nang hindi na nagsalita pa, agad niyang pinatumba ang lalaki. Nakita ng leader ng bar ang eksenang ito. Agad niya itong pinapromote at tinawan ng mas malaking sweldo. Lumalabas na ito pala ang hilig niya. Si Sue-Ann ay pinanatili ng mag-isa sa kwarto ng leader. Pagkatapos, nagdala si Kian ng bote ng alak. Hinaluan niya ito ng maraming sleeping pills at malakas na inalog. Hindi nagtagal, nahimatay ang leader. Mabilis na binuksan ng dalawa ang safe at matagumpay na kinuha ang lahat ng mahalagang ebidensya na nagpapatunay na ang produktong may T9 ay nagdudulot ng cancer. Pero paglabas ni Kian, agad siyang sinundan ni Ye. Para hindi mabuko ang pagkakakilanlan, aktibong hinanap ni Kian si Ye. Ibinigay ni Kian ang mahalagang ebidensya at sa gayon ay nakuha ang tiwala nito. Bukod tanging nagbigay si Ye ng mamahaling relo kay Kian. Kapag isinuot ni Kian ito, ibig sabihin magpakailanman siyang magiging tauhan ni Ye. Pag-uwi, agad niyang dinurog ang relo. Mabilis na na-expose ang kwento ng LK Group tungkol sa T9 na nagdudulot ng cancer. Patuloy na inaresto ang mga gangster. Sa panahong ito, nakatago si Kian sa loob at nakuha ang tiwala ng leader. Isang grupo ng pulis ang pumunta sa LK Group para arestuhin si Ganwoo. Natakot ng husto si Ganwoo at nagmadaling tumakas. Inutusan niya ang mga tauhan na ilock ang grupo ng prosecutor sa elevator para bigyan siya ng oras na sirain ang lahat ng ebidensya. Pagpasok ng pulis, halos lahat ng ebidensya ay nawasak na ni Gunwoo. Nagpanggap si Ye na pinoprotektahan si Gunwoo, pero sa totoo lang ay masaya siya. Pero mabilis na napagtanto ng leader na may komplikado sa sitwasyon. Tiyak na may spy sa kanila. Pagkatapos mag-isip, napagdesisyunan ng leader na si Ye ang pinakakakayahang tao. Kaya hinuli at binugbog ng leader si Ye. Gusto siyang patayin bago tumakas mula sa Korea. Sa sandaling ito, gumamit si Ye ng kanyang mga mata para humingi ng tulong kay Kian. Pero si Kian, gusto niyang mamatay na lang agad si Ye. Biglang gusto ng leader na makisangkot si Kian sa krimen. Sinabihan niya si Kian na bugbugin si Ye. Hindi inaasahan, dahan-dahang lumapit si Kian at saka sinaksak si Ye. Nag-iba agad ang kulay ng mukha ng leader pero hindi niya alam na hindi naman talaga tumusok ang kutsilyo. Lihim na sinabi ni Kian kay Ye na darating na ang pulis. Pagkatapos ng maikling labanan, nasugpo ang lahat ng tauhan at ang leader. Nakuha rin ni Ye ang mahalagang ebidensya para makulong si Gunwoo. Sinabi niyang hindi niya malilimutan ang kabutihan ni Kian sa buhay na ito. Sa kabilang banda, dinala si Gunwoo sa korte. Habang ipinapaliwanag ni Sue-Ann ang legal documents kay Gunwoo, sinamantala nito na ilagay ang kamay sa balikat niya. Nasaksihan ni Gunwoo ang buong eksena. Kahit anong pilit ni Sue-Ann, hindi siya makawala. Pero hindi pa rin alam ni Gunwoo na papalapit na ang panganib sa kanya. Pagdating sa Supreme Court, kumpiyansa niyang sinabi sa mga reporter na kung makukulong siya ngayon, ibabahagi niya ang lahat ng ari-arian sa lahat ng nasa korte. Mabilis na iniharap ang decisive evidence. Sa puntong ito, hindi na makapirme si Gunwoo. Natatakot siya hanggang sa manginig ang buong katawan. Pero nang malapit nang ipakita ang video evidence, lihim itong sinira. Sa sandaling ito, tumayo si Sue-Ann para magtestigo. Walang pag-aatubili niyang inilahad ang mga krimen ni Gunwoo sa paggamit ng T9 na nagdulot ng cancer sa maraming tao. Sa wakas, nagdesisyon ang hukom. Sentensyahan si Gunwoo ng 6 na taong pagkakakulong. Nang makita ng chairman ang anak sa bilangguan, galit na galit siya hanggang sa himatayin. Parang malapit nang mawala ang pinaghirapan niya sa buhay. Habang ini-escort si Gunwoo papunta sa sasakyan, maraming tao ang naghagis ng bulok na itlog sa kanya. Pero parang wala siyang pagsisisi. Pagkatapos, tinanggal sa mga istante ang lahat ng produkto ng kumpanya. Bumagsak ang stock price ng LK Group. Samantala, pinag-utos ni Gunwoo sa kanyang mga tauhan na i-report ang kinaroroonan ni Sue-Ann sa lahat ng oras. Isinumpa niya ang paglabas niya sa bilangguan, pagbabayarin niya ito. Nang bumalik si Sue-Ann sa kumpanya, lahat ay umiwas sa kanya. Nang bumalik siya sa kanyang desk, patuloy siyang inaasar ng mga katrabaho at sinabihang lumipat sa sulok ng silid. Pagkatapos, pinagawa siya ng maraming report ng kanyang superior kahit na pinuri siya nito dati.
Sa panahong ito, dumating ang asawa ng presidente at sinampal si Sue-Ann bago pinalayas sa kumpanya. Ganun lang kasimple, natanggal si Sue-Ann sa kumpanya. Si Kian lang ang tumakbo para aliwin siya. Pagkatapos ng insidente, lubos nang nagtiwala si Ye kay Kian. Dinala niya ito sa kanyang secret base, ang workplace ng team na nagmamanipula ng stock price ng LK Group. Bibili sila sa pinakamababang presyo. Sa ganitong paraan, masasakop nila ang LK Group ng isang bagsakan. Lumalabas na ang 50 bilyon mula sa pagbenta ng ospital ng pamilya ni Kian ay nagamit dito. Ipinangako ni Kian na mababawi niya ang lahat ng perang sa kanya. Pero dahil hindi niya kayang patalsikin si Ye ng mag-isa, tumawag siya ng anonymous sa chairman ng LK Group na nagsiwalat na si Ye ang mastermind sa pagbagsak ng grupo. Sa una, akala ng chairman na biro lang ito, kaya pinatugtog ni Kian ang recording ng mga salita ni Ye bilang patunay na siya ang dahilan ng pagbagsak ng stock price. Pagkatapos, inutusan ng chairman si Tai Guang na lihim na imbestigahan si Ye. Sa kabilang banda, pinapaimbestigahan din ng chairman ang kanyang illegitimate son. Dahil nakakulong si Gunwoo, hindi niya pwedeng hayaan ang natitirang anak na magpagalagala sa labas. Pagkatapos imbestigahan, nalaman ni team leader Tai Guang na si Gunwoo pala ang anak ng chairman. Bumilis si Tai Guang para sabihin ito sa chairman. Lumalabas na nasa tabi na pala niya ang anak sa buong panahon, ang empleyadong si Gunwoo mula sa bagong recruit na grupo. Kasabay nito, binalaan ni Tai Guang ang chairman na si Gunwoo ay tinrain ni Ye at kailangan niyang maging maingat dito. Sinabi ng chairman na hindi pa huli para magdesisyon pagkatapos niyang makilala ito. Pagkatapos ay dumating ang eksena ng muling pagkikita ng ama at anak pagkatapos ng maraming taong paghihiwalay. Tinanong ni Gunwoo kung bakit hinahanap siya ng chairman. Sinabi ng chairman na dahil labis siyang nangungulila kay Gunwoo. Ang makita lang itong mapayapa at masaya ay sapat na. Nang marinig ito, tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ni Gunwoo. Mabilis na tumawag ang chairman. Hiniling ni Kian na magkita sila sa simbahan at dito natapos ang unang pagkikita ng ama at anak. Pagdating ng chairman sa simbahan, pinakita ni Kian sa projector ang ilang panlilinlang ni Ye, ngunit iginiit ng chairman na malaman ang layunin ng pagtawag. Kung hindi malinaw na sasabihin ang background ni Kian, hindi siya makikipagtulungan. Walang choice si Kian kundi harapin ang chairman. Noong araw na iyon, sinabi ni Oh Jung-dong kay Ye na expired na ang kontrata para sa pag-iimbak ng abo ng magulang ni Kian at tinanong kung gusto niyang i-renew. Payapa lang sinabi ni Ye na itapon lahat. Pagdating ni Kian, nasa basurahan na ang abo ng kanyang mga magulang. Kahit ang huling 2 larawan nito ay sinunog na. Sumigaw siya sa sakit at desperasyon. Muli na namang pinatay ni Ye ang kanyang mga magulang. Ipinangako ni Kian na pagbabayarin niya si Ye sa kanyang mga krimen. Gagamitin niya ang pinakamasakit na paraan para maghiganti. Ganap nang nawala sa sarili si Kian. Nang malaman na nasa parking lot si Ye, kumuha siya ng bakal at handa nang hampasin ito. Nakita ito ni Secretary Oh at agad siyang pinigilan. Sa wakas ay kumalma si Kian. Gumamit si Ye ng 30 anonymous accounts para bilhin ang shares ng LK Group gamit ang 20 bilyong won. Kasabay nito, naghanda rin si Secretary Oh ng 30 anonymous accounts para kay Kian. Inayos ni Kian na sadyang mabunggo ng waiter si Oh Jung-dong habang ito ay nasa banyo. Sinamantala ni Kian na palitan ang mga account at ilipat ang 20 bilyong won sa mga ito. Bagamat napalitan na ang mga account, patuloy pa ring naglalagay ng pera ang mga ito. Sa loob ng maikling panahon, nailipat na ang pera sa account ni Kian. Kinabukasan, nang tingnan ang account, wala na ang balanse. Nagkasundo sina Kian at chairman na simulan ang pagbili ng stocks sa 9:00. Naka-off ang phone ni Oh Jung-dong dahil sa pilitan itong dinala ng mga tauhan ni Kian. Sa mapanganib na sandaling ito, gusto ni Ye na humingi ng 30 bilyong won sa biyenan niya. Ngunit nabayaran na ang mga kaalyado ng chairman. Walang choice si Ye kundi gamitin ang sarili niyang 30 bilyong won at isama si Kian para mag-withdraw kasama ang karagdagang 20 bilyong won. Nagkataon na eksaktong katumbas ito ng halaga ng pagbenta ng ospital ni Kian. Habang nagwi-withdraw si Ye, tumawag agad si Kian kay Secretary Oh. Sinabihan niya itong maghanda ng dump truck at salpukin ang sasakyan nila para kunin ang pera. Natakot ng husto si Secretary Oh dahil masasaktan din si Kian, ngunit wala itong pakialam. Mas gugustuhin niyang sunugin ang pera kaysa mapunta kay Ye. Mabilis na naghanda si Secretary Oh. Nang malapit ng magbanggaan sa intersection, hindi na kayang saktan ni Secretary Oh si Kian kaya pinili nitong umiwas. Labis na nabigo si Kian. Tiningnan niya ang obstacle sa tabi ng daan at sinagad ang gas para tumama dito. Dumating agad si Secretary Oh at ang assistant nito. Kinuha nila ang 30 bilyong won at tumawag ng ambulansya para kay Kian. Nag-aalala si Secretary Oh, ngunit hinila siya palayo ng assistant. Dinala sina Kian at Ye sa ospital.
Nanalo ang chairman sa stock battle, ngunit kapalit nito ang buhay ni Kian. Una niyang ginawa ay tanggalin si Ye sa kumpanya. Nagising si Ye sa ospital. Sinabi ng asawa niya na natalo siya sa stock battle at nawala ang 30 bilyong won. Galit na galit siya. Pumunta ang asawa niya para questionin si Kian. Sinisi nito si Oh Jong-dong na sinabing siya ang kumuha ng pera. Sa ngayon ay nakatali at nakapiring si Oh Jong-dong. Dumalaw ang chairman kay Kian sa ospital. Sinabi niyang si Kian ang may pinakamalaking kontribusyon sa stock battle. Gusto niyang itaas ang sweldo nito, ngunit pinili ni Kian na matanggal para hindi maghinala si Ye. Dapat silang maghanda dahil babalik si Ye. Nagtataka ang chairman kung ano ang problema ni Kian at Ye, ngunit iginagalang niya ang desisyon ni Kian. Samantala, habang nag-aalala si Soo-an sa hospital bills ng kapatid niya, sinabi ng nurse na bayad na ang lahat. Akala niya ang lawyer ang nagbayad, ngunit si Kian pala ang nag-utos nito para hindi mahirapan si Soo-an. Nagkataon na nasa iisang ospital si Kian at ang kapatid ni Soo-an. Nang dumalaw si Gun-woo, nakita niyang nagpapakain si Soo-an kay Kian. Nagsiselos si Gun-woo kaya pumunta siya kay Ye para babaan ito. Naguguluhan na si Ye kung kanino magtitiwala. Nang araw na ma-discharge si Kian, nagpaalam siya sa kapatid ni Soo-an. Bigla niyang napansin ang kwintas nito na pamilyar. Ito ba ay hindi ang kwintas na ibinigay niya kay Jong-eun noon? Nagduda si Kian, baka si Soo-an ay si Jong-eun. Mabilis niyang tinawagan si Soo-an at gustong makita ito agad. Kasama noon ni Soo-an si Gun-woo. Labis na nagsiselos si Gun-woo kaya diretsahang tinanggihan ang tawag ni Kian. Paulit-ulit na tumatawag si Kian. Patuloy niyang sinasabing sagutin ni Jong-eun ang telepono. Nagkataong dumaan si Ye at narinig ang sinabi niya. Tinanong ni Ye si Kian kung ang girlfriend nito ay si Jong-eun. Naghahanap ng dahilan si Kian para makalusot, ngunit hindi nawala ang hinala ni Ye sa kanya. Binalaan ni Secretary Oh si Kian na huwag bigla na lang kunin si Soo-an dahil ilalagay niya ito sa panganib. Ngunit patuloy pa rin siyang naghintay sa bus stop na dadaanan ni Soo-an. Pagkalipas ng 2 dosenang bus, sa wakas ay nakita niya ito. Sumunod din si Gun-woo kay Soo-an. Nang makita niyang kasama ni Soo-an si Kian, labis siyang nagalit. Hayagang nagtapat si Kian kay Soo-an, ngunit may sakit itong kapatid. Natatakot siyang madamay si Kian at mapasama sa kanyang paghihirap. Maliwanag na nagmamahalan sila, ngunit sa iba't ibang dahilan, kailangan silang maghiwalay. Sa kabilang banda, habang pinag-iisipan ni Ye, lalo siyang nagdududa. Pamilyar ang pangalang Jong-eun. Bigla niyang naalala na ang babaeng nagdala kay Guk Cheol sa ospital noon ay si Jong-eun. Naghinala siyang si Kian ay ang Guk Cheol noon, kaya agad niyang tinawag ang biyenan at pinaingatan si Kian. Sinabi niyang napakakahinala si Kian, kaya gusto niyang kumpirmahin muna ang pagkakakilanlan nito. Gayunpaman, narinig ni Kian ang buong usapan. Naalala niya na noong nasa ospital sila, nagpa-drawing sila ng dugo ni Ye, kaya agad niyang tinawag si Secretary Oh. Sinabihan niya itong pumunta sa City Hospital para palitan ang blood bag niya noong araw na iyon. Dumating si Secretary Oh, ngunit nauna na ang asawa ni Ye, kaya sinadya niyang patagalin ang oras habang nagkakagulo ang assistant. Nang walang nakatingin, napalitan ang blood bag ni Kian. Ipinakita ng test result na magkaiba sina Kian at Guk Cheol. Masayang-masaya si Ye. Parang nag-aalala lang siya ng walang dahilan, kaya agad niyang hinanap si Kian at inanyayahan magkape. Ang biyenan ni Ye ay tumatanggap ng suhol mula sa arms dealers at nagbebenta ng mga dekalidad na gulong sa militar na nagdudulot ng sunod-sunod na aksidente. Lahat ng ito ay narinig ni Kian bilang spy. Lihim niyang inirecord ang buong pagpupulong at usapan. Sinadya ng chairman na ipahayag ni Gun-woo ang masasamang balitang ito at gustong personal nitong alisin ang huling protektor ni Ye. Sa ganitong paraan, matatapos na ang relasyon nila. Pagkatapos magdalawang isip ng matagal, nagdesisyon si Gun-woo na sumama sa kanyang ama. Sa press conference, ang biyenan ni Ye ay nakaupo sa harap ng lahat at patuloy na nagsasabing siya ay matapat na tao. Sa likod niya, ipinapalabas ang video evidence ng kanyang krimen. Nang malaman ni Ye na si Gun-woo ang nasa likod ng lahat, labis siyang nagalit. Si Gun-woo ang personal niyang pinauwi mula sa Amerika. Ngayong wala na siyang suporta ng biyenan, wala na siyang natira. Dahil dito, tuluyan nang nabaliw si Ye. Agad siyang dinala sa mental hospital. Pumunta ang asawa niya para aliwin siya, ngunit sinakal niya ito at tinangkang patayin. Lumalabas na nakawala ang katapatang si Oh Jong-dong. Lihim nitong sinabi kay Ye na si Kian ang dahilan ng lahat, kaya nagpanggap siyang baliw para mawalan ng bantay si Kian. Nang walang nakatingin, sinabi niya sa asawa ang totoo. Sa investigasyon, nalaman niyang si Kian ay si Guk Cheol. Mabilis ding nalaman ni Kian na may sumusunod sa kanya. Kaya inilagay niya ang phone sa isang butas at kinunan ng litrato ang taong sumusunod.
Nang tingnan niya ang larawan, nakilala niyang si Oh Jong-dong iyon. Pumunta si Kian kay Ye. Hindi na siya nagpanggap at diretsahang tinawag itong tito at inamin na siya nga si Guk Cheol. Sinubukan ni Ye na pigilan ang galit at patuloy na nagpanggap na baliw. Itinapon ni Kian ang laruan sa kamay ni Ye. Totoo man o hindi ang pagkabaliw nito, pareho lang ang resulta. Medyo overconfident si Kian sa pagkakataong ito. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang tiyuhin, isang taong hindi pangkaraniwan. Sa kabilang banda, tumakbo ang assistant ni Secretary O para sabihin na na-research na ang MK2 vaccine, ngunit ang inventor nito na si Du Kwang ay tumakas kasama ang formula. Kung hindi nila mahahanap ang taong ito, pareho silang mamamatay. Si Du Kwang ay dating propesor na nag-research ng vaccine, ngunit adik sa sugal at nalugi. Kaya kinuha niya ang formula at tumakas. Nagdesisyon si Kian na tulungan si Secretary O na mabawi ang formula, kaya nag-alok siya ng malaking halaga para bilhin ito. Nang malapit ng pirmahan ang kontrata, sinadya ni Gunwoo na tawagan si Du Kwang at sabihing magkasabot sina Kian at Secretary O para nakawin ang formula. Nagpaumanhin si Du Kwang at sinabing ibang araw na lang ang pirmahan dahil pagod siya. Inayos ni Gunwoo na painumin ng alak si Kian kasama ang mga kasamahan. Hinaluan ng maraming sleeping pills ang alak. Mabilis na nakatulog ang dalawa. Sinamantala ni Gunwoo ang pagkawala ng malay ni Kian para kuhanan ito ng fingerprints at gawing sangkot sa commercial espionage. Pero hindi tumigil si Ye. Gusto niyang patayin si Du Kwang. Sinamantala niyang isangkot si Kian at nakawin ang vaccine formula. Mas mahalaga iyon kaysa sa 50 bilyong won ng pamilya ni Kian. Pagbalik ni Du Kwang sa kanyang kwarto, agad siyang pinatay. Inilagay ni Oh Jong-dong ang fingerprints ni Kian sa phone screen ni Du Kwang. Hinila si Kian sa tabi nito at inilagay ang murder weapon sa kamay niya. Samantala, ninakaw ni Oh Jong-dong ang vaccine formula. Tumawag si Oh Jong-dong kay Ye para sabihing tapos na ang lahat. Labis na natuwa si Ye nang marinig ito. Nang malaman ni Su-an mula sa kapatid na si Kian ay si Guk Cheol, labis siyang natuwa hanggang sa umiyak. Mabilis niyang tinawag si Kian, gustong makita ito agad. Ngunit sa panahong iyon, walang malay si Kian at hindi alam ang kahihinatnan niya. Nang magising siya, natagpuang nakahiga siya sa tabi ni Du Kwang na puno ng dugo. Hawak niya ang murder weapon gamit ang kanyang duguang kamay. Sa sandaling ito, sumugod ang mga bodyguard. Naghihingalo pa si Du Kwang. Nag-aalala si Kian at gustong itanong kung sino ang pumatay, ngunit namatay ito pagkatapos. Pagdating ni Su-an, nakita niyang nakapos si Kian. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit diretsahang sinabi ni Gunwoo na siya ang pumatay. Itinanggi ito ni Kian. Naniniwala naman si Su-an sa kanya. Akala nito ay nahuli ang maling tao at sinabihan siyang huwag mawalan ng pag-asa. Sa ganitong paraan, muling nagkahiwalay ang dalawa. Hindi tumigil si Ye. Sadyang pumunta siya sa bilangguan para hanapin si Gunwoo. Sinabi niyang si Kian ang nasa likod ng lahat ng nangyari kay Gunwoo. Gusto niyang tulungan siya nitong patayin si Kian. Ito ang ikalawang pagkakataong napunta sa bilangguan si Kian. Ang una ay dahil kay Ye, at ang pangalawa ay dahil pa rin kay Ye. Pero ang pagkakaiba ngayon, hindi natakot si Kian. Sinadya ni Ye na makulong si Kian kasama si Gunwoo. Hindi nagtagal, binugbog ng malupit ni Gunwoo si Kian. Kahit sa trabaho, sinasaktan siya. Makalipas ang ilang araw, nagpanggap si Ye na bumisita kay Kian. Nang makita nitong sugatan si Kian, labis siyang nasiyahan. Pinagtawanan pa niya ito na nagsasabing si Gunwoo ang tunay na pumatay sa mga magulang niya. Layunin niyang magpatayan sila. Kahit gustong-gusto ni Kian na gumanti kay Gunwoo, alam niyang kung gagawin niya iyon habang buhay siyang makukulong. Pinigilan niya ang sarili. Nang gabing iyon, pumunta si Kian kay Gunwoo. Sinadyang sabihin na nasa kanya ang vaccine formula. Kung tutulungan siyang makalabas, ibibigay niya ito bilang kapalit. Hindi inaasahan, naniwala si Gunwoo. Inatasan ang mga superior na iligtas ni Su-an si Kian sa bilangguan at kunin ang vaccine formula. Una, nilason nila ang pagkain ng mga bilanggo. Pagkatapos, binigyan nila si Kian ng shock drug na nagpa-convulse sa kanya. Agad siyang dinala sa emergency room, ngunit si Su-an pala ang driver ng ambulansya. Sa ganitong paraan, nakatakas si Kian. Nang magising si Kian, nalaman niyang si Su-an ang nagligtas sa kanya. Lumalabas na ahente pala ng intelligence agency si Su-an. Hanap din niya ang vaccine formula. Ipinaliwanag ni Kian na wala talaga siyang formula at kay Ye ito. Pero hindi pa rin ito naniwala. Walang choice ang boss kundi pilitin si Kang na mag-confess. Alam ni Secretary O na may masamang mangyayari. Inilabas ng boss ang kanyang pinakamapangwasak na torture method. Ito ang pinakamasakit na parusa sa mundo na hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Basta ibibigay lang ni Kian ang formula, palalayain siya. Pero tumanggi si Kian
kaya tinusok siya ng mga karayom. Sumigaw siya sa sakit. Para sa boss, napakatapang ni Kian, ni hindi ito nagmakaawa. Nang gabi na at walang nakatingin, nakatakas sina Kian at Sue-Ann. Hinangaan si Kian ng boss bilang isang talented na tao, kaya ginawa siyang apprentice. Sa ganitong paraan, may magmamana na siya sa hinaharap. Nagalit si Chow nang marinig ito. 15 taon na niyang sinusundan ng boss, pero hindi pa rin siya pinapansin. Nagdesisyon siyang patayin ng boss at nakawin ang formula para tumakas kasama si Secretary O. Pero hindi ito gusto ni Secretary O. Tumakbo siya para sabihin kay Kian na dapat silang dalawa na lang ang kumuha ng formula at tumakas sa Korea para mamuhay ng malaya at mayaman. Siyempre, hindi pumayag si Kian dahil si Sue-Ann ang gusto niya. Nagalit si Secretary O at nagsimulang magtanim ng galit. Kahit may kapansanan ang kapatid ni Sue-Ann, may kakayahan itong matandaan ng lahat. Dahil hindi maaaring kopyahin o kuhanan ng larawan ang formula, pinagdesisyunan nilang ipakita ito sa kapatid ni Sue-Ann, iguhit sa papel at ipadala kay Kian. Nang araw na iyon, nakapulot si Ye ng paper plane. Nang buksan, nakita niyang formula pala ito. Para hindi na kumalat, tinurukan nila ng pampatigil ng puso ang kapatid ni Sue-Ann. Nang makita ni Kian na umiiyak ng labis si Sue-Ann at nakatayo si Ye sa tabi nito, agad niyang naintindihan ang lahat. Gustong sirain ni Ye ang lahat ng mahalaga kay Kian para lumabas ito. Labis na naguilt si Kian. Namatay ang ama ni Sue-Ann dahil sa kanya, ngayon pati ang kapatid nito. Mabilis siyang pumunta kay Secretary O at nagpa-set up ng meeting sa boss. Nagdesisyon si Kian na ibigay ang formula sa boss. Kapalit nito, tutulungan siyang patunayan ang kanyang inosensya at alisin si Ye. Pero sa panahong ito, nagplano sina Chow at Secretary O na patayin ang boss para makuha ang formula. Nang paputukan na ni Chow ang boss, narinig ni Kian ang ingay at sumalpok para tanggapin ang bala. Sinabi ni Secretary O na tumigil ito dahil nasugatan ang minamahal niyang si Kian. Sa panahong ito, inilabas ni Chow ang remote control. Naglagay pala siya ng bomba sa kotse ng boss. Itinapon agad ni Secretary O ang remote, saka tumawag sa boss para sabihing lumabas sila agad sa kotse. Nang pindutin ni Chow ang detonator, sabay na bumaril si Secretary O. Sumabog ang kotse, pero buti na lang nakalabas ang boss at si Kian. Inutusan ng boss ang mga tauhan na ayusin ang eksena at gawing mukhang namatay sina Kian at Sue-Ann sa insidente. Mabilis niyang ipinagamot si Kian sa pinakamagaling na doktor. Pero nakabaon ang bala sa utak nito kaya mahirap matiyak kung makakaligtas pa siya. Ang buhay ni Kian ay buhay din ng boss. Ipinag-utos niyang gawin ang lahat para iligtas ito. Inireport ng press na patay na si Kian, pero hindi pa rin kampante si Ye. Tinawagan niya si Secretary O. Nang marinig mismo ang kumpirmasyon mula sa bibig nito, saka lang siya napanatag at nawala ang mga bangungot. Tumawa ng malakas si Ye nang may kasiyahan. Sinabi ng doktor sa boss na nasa koma si Kian. Maaari itong magtagal ng 1 buwan o 1 taon o baka hindi na siya magising. Gayunpaman, hanggat hindi brain dead si Kian, hindi susuko ang boss. Gusto niyang dalhin si Kian sa China para magamot. Ipinangako rin ni Sue-Ann na aalagaan niya si Kian hanggang sa ito'y magising. Hindi naniwala si Sue-Ann na patay si Kian. Bumangon siya at nagpa siyang maging abogado para personal na makaharap si Ye. 1 taon ang nakalipas, maraming malalaking pagbabago ang nangyari. Naging chairman ng LK Group si Gun-Woo. May sarili ng law firm si Sue-Ann at sa wakas ay nagising si Kian. Gayunpaman, labis ang sakit ng kanyang ulo. Pira-piraso ang kanyang mga alaala. Inayos ng boss na magpa-hypnosis therapy si Kian kay Professor Min. Ngunit lihim na pumunta si Secretary O kay Professor Min at hiniling na burahin ang lahat ng kwentong may kinalaman kay Sue-Ann. Mabilis na nagamot si Kian sa hypnosis. Talagang epektibo ang pamamaraang ito. Pumunta ang boss kay Kian para pasalamatan siya sa pagtanggap ng bala. Wala nang kamag-anak ang boss at hindi na siya magtatagal dahil may bala pa rin sa puso niya. Gusto niyang ampunin si Kian bilang anak para pag namatay siya, may magsasagawa ng ritual para sa kanya. Ilang beses na tinawag ni Kian itong ama. Sa tingin niya, hindi masama ang alok na ito. Nagpapasalamat din siya sa maayos na pag-aalaga ng boss sa kanya sa nakaraang taon. Bukod pa rito, kung gusto niyang bumalik sa Korea para maghiganti, kakailanganin niya ang kapangyarihan ng boss. Pagkatapos makumpleto ang proseso, opisyal nang naging anak ni Kian ang boss. Ibig sabihin, taglay na niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Kasama na rito ang sapat na lakas para talunin si Ye. Nang makalabas si Gun-Woo sa bilangguan, natanggal si Tae-Gwang sa trabaho. Ginamit ni Tae-Gwang ang lahat ng ipon para magtayo ng fried chicken restaurant. Ngunit sa kasamaang palad, nagsara ito at lumubog siya sa utang. Patuloy na inaasar at pinapahiya si Tae-Gwang ni Gun-Woo. Ipinangako ni Tae-Gwang na magtitiis siya ng kahihiyan at maghihintay sa araw ng paghihiganti.
Ang subordinate ni Taiguang na si Sutak ay nagtayo ng food stall. Mukhang maayos naman ang negosyo. Maaaring sabihin na nagtutulungan silang dalawa. Nang malaman ni Kian ang kalagayan nila, nagpasya siyang anyayahan silang maging partners. Sama-sama nilang tatalunin si Ye. Sa kabilang banda, habang abala si Taiguang sa pila para kumuha ng pagkain, biglang dumating si Secretary O. Sinabihan siyang pumunta sa presidential suite ng LK Hotel para magkita. Dumating din si Soma para hanapin si Sutak. Ang pagdating nito ay nagulat kay Sutak. Ang taong matagal niyang iniibig ay nasa harapan na niya. Pinagsampal pa niya ang sarili para malaman kung panaginip o totoo ito. Pagkatapos, mabilis silang pumunta sa presidential suite. Isang hapag na puno ng masasarap na pagkain ang naghihintay sa kanila. Dahil gutom na gutom sila, mabilis nilang kinain ang lahat. Hindi pa nakalimutang magtagay. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kian sa harap nila. Naghagis ito ng 3 bilyong won sa harap ni Taiguang. Sapat na ito para bayaran ang mga utang niya at alagaan ang pamilya. Naiyak si Taiguang sa tagpo na ito. Sa kabilang dako, nagbibigay ng speech si Ye para makakuha ng boto sa Seoul Mayor election. Tila sumisigla ang kanyang determinasyon. Ngunit nang makita niya si Kian, namutla siya. Tanging isang tanong ang nasa isip niya. Bakit buhay pa sina Kian at Suan? Pagkatapos, gumawa si Kian ng hamong kilos. Sinabi ni Suan kay Kian na napakahinala ni Secretary O. Isang taon na niyang inoobserbahan ito. Lihim din niyang naglagay ng listening device sa phone nito. Mabilis na tumawag si Ye kay Secretary O. Malinaw na narinig ni Kian ang buong usapan. Agad niyang inutusan ang mga tao na hulihin si Secretary O. Ayon sa patakaran ng organisasyon, ang mga traidor ay dapat patayin. Nagpasiya si Kian na siya mismo ang gagawa nito. Bago mamatay, hayagang inamin ni Secretary O ang kanyang nararamdaman para kay Kian. Wala siyang pagsisisi na mamatay sa kamay nito. Pagkatapos, may narinig na putok. Akala ng lahat, patay na si Secretary O. Paglabas ni Kian, sinabihan niya si Taiguang na asikasuhin ang katawan ni Secretary O. Sa totoo lang, buhay pa ito. Nagpasiya siyang manatili sa tabi ni Ye bilang spy at tulungan si Kian sa kanyang plano ng paghihiganti. Pagkatapos, nagpanggap si Secretary O na humingi ng tulong kay Ye. Sinabi nitong pinag-uusig siya ng organisasyon. Sinamantala niyang magmaktol sa bisig ni Ye. Hindi ito umimik. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Suan kay Ye para maghiganti kay Kian. Inilantad niya ang mga kasalanan nito sa TV. Habang pinapanood ni Kian ang babaeng ito sa TV, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagmamahal. Dahil tuwing naiisip niya si Suan, sumasakit ang kanyang ulo. Kaya itinatago ng mga tao sa paligid niya ang anumang bagay na may kinalaman dito. Pumunta si Taiguang kay Suan at nagpa siyang makipagtulungan para ilantad ang masamang gawain ni Ye sa TV. Nang akala ni Ye na sa kanya na ang pwesto bilang alkalde, inihayag ni Suan na may kabit ito noon. Kumalabit si Kian at ngayon alam na ng buong bansa ang katotohanan. May karapatan pa ba itong tumakbo? Galit na tumakbo si Ye kay Kian, ngunit pinigil siya ng mga bodyguard. Sinabi ni Taiguang na hindi na niya kayang abutin si Kian. Parang nababaliw si Ye nang marinig iyon. Pag-uwi, natanggap niyang balita na kinuha ni Gonwoo si Suan bilang legal advisor at inilagay ito sa tabi niya. Pinuntahan niya si Gonwoo sa underground parking lot. Pagkakita pa lang, sinampal niya ito. Binalaan siya ni Gonwoo na huwag galawin si Suan kung hindi ay magiging magkaaway sila. Muli itong sinuntok ni Ye at napaurong. Nakita ni Suan na lihim na sumunod ang buong pangyayari. Nasaktan siya nang makita si Gonwoo na nagdurusa dahil sa kanya. Pag-alis ni Ye, niyakap at inaliw niya si Gonwoo. Sa sandaling iyon, dumating si Kian at nakita ang dalawa. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa dibdib. Pagkatapos, kinatawan ni Gonwoo ang kumpanya sa bidding para sa shipping contract. Nang makita niyang ang presidente ng Chinese company ay si Kian, hindi niya maitago ang gulat. Hindi ba't patay na si Kian? Bulong ni Gonwoo sa sarili. Mabilis nilang pinirmahan ang kontrata. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman ni Gonwoo na nakalimutan na ni Kian si Suan. Mabilis na pumunta si Gonwoo kay Sutak para alamin ang nangyari. Doon niya nalaman ang katotohanan. Pagkatapos ay tumakbo siya kay Suan. Dahil buhay pa si Kian, may masamang hinala si Gonwoo na mawawala sa kanya si Suan. Noong araw na iyon, naglalakad si Suan sa kalye nang bigla niyang makita ang isang taong kamukha ni Kian. Nang makumpirma niyang si Kian nga ito, hinabol niya ito. Ngunit nahadlangan siya ng mabigat na trapiko. Nawala na si Kian. Naniniwala si Suan sa kanyang nakita at siguradong si Kian iyon. Kaya naghintay siya hanggang hating gabi. Naniniwala siyang muli itong dadaan. Sa panahong iyon, umuulan ngunit hindi pa rin siya sumuko. Tama ang hinala niya. Muling dumaan si Kian.
Nang makita niyang nakatayo sa ulan si Suan, nagtaka siya kung sino ang hinihintay nito. Nang paalis na siya, biglang hinimatay si Suan. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at sinalo ito. Sa panahong iyon, tumawag si Gunwoo kay Suan, ngunit si Kian ang sumagot. Akala ni Kian na mag-asawa sila, kaya sinabihan niya si Gunwoo na alagaan si Suan. Nang magising si Suan, nakita niyang si Gunwoo ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit malinaw niyang naalala na si Kian ang nagdala sa kanya sa ospital. Kaya tumakbo siya sa lugar kung saan siya hinimatay, nagpapamigay ng flyers at naghahanap sa bawat tao. Labis na nasaktan si Gunwoo nang makita ito. Nagpasya siyang ayusin ang pagkikita nila ni Kian. Nang makita niyang buhay nga si Kian, niyakap niya ito agad. Ngunit itinulak siya ni Kian. Habang nakatingin kay Suan, pamilyar ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Kian. Unti-unting bumabalik ang mga alaala niya tungkol kay Suan. Biglang sumakit muli ang kanyang ulo. Buti na lang dumating si Taiguang para dalhin siya sa emergency treatment. Ipinaliwanag ni Sutak kay Suan ang sitwasyon. May bala pa pala sa ulo si Kian. Mabilis na lumipad papuntang China si Professor Min. Dahil labis ang pagmamahal ni Kian kay Suan, nasira nito ang hypnosis therapy. Ang tanging paraan para mawala ang sakit ay burahin ang lahat ng alaala kay Suan. Para matigil na ang paghihirap ni Kian, pumayag si Suan na ipagpatuloy ang therapy. Mabilis na binura ni Professor Min ang lahat ng alaala ni Kian kay Suan. Binigyan niya ito ng huling malalim na halik. Nang magising si Kian, wala na siyang alaala kung sino si Suan. Kaya ito rin ang unang pagkikita nila sa alaala ni Kian. Pagkatapos ilantad ni Kian ang kabit ni Ye, bumaba ang mga boto nito. Ngunit ayaw niyang tapusin ang political career niya ng ganun. Kaya inayos niya na pahirapan ng mga gangster ang isang babae, tapos siya ang sumagip. Ang paraang ito ay nakakuha ng suporta ng mga tao. Kahit dinala siya sa presinto, mabilis siyang pinalaya. Pagkatapos, patuloy siyang nagpanggap. Dahil dito, tumaas ang popularidad niya. Patuloy siyang inireport ng media. Pagkatapos, inayos niya ang isa pang eksena. Sinadya niyang pabugbugin ng mga gangster ang kanyang asawa. Kahit hindi siya nasaktan, ipinagawa niya sa doktor ang peking operasyon sa asawa niya. Pagkatapos, umiyak siya sa harap ng mga reporter. Dahil dito, lalong tumaas ang approval rating niya. Ngunit hindi pa rin sapat ang bilang na iyon. Kaya nagmungkahi si Secretary O. Sinabi nitong walang pag-asa ang tatlong importanteng kandidato. Kung makuha niya ang suporta nila, sapat na ang mga boto para maging alkalde si Ye. Inilabas ni Secretary O ang isang bangang nagkakahalaga ng 1 bilyong won. Sinabi niyang kung magwi-withdraw sila sa eleksyon at ibebenta ang banga, makakakuha sila ng 2 bilyon at 500 milyong won. Pagkatapos, ipinadala nila ang banga sa isa sa mga kandidato. Lihim na sinabi ni Secretary O kay Taiguang na nahulog na sa bitag si Ye. Ginamit ni Team Leader Taiguang ang recording ng usapan nila bilang ebidensya ng pagsuhol. Hindi nagmadali si Kian. Pinili niyang ilabas ang recording sa araw ng eleksyon ni Ye. Sa kabilang banda, sinabi ni Gunwoo kay Ye na lihim na iniimbestigahan ni Suan ang kanyang secret fund. Kakabigay lang niya ng suhol. Kung malaman ito ni Suan, mawawala ang pwesto niya bilang alkalde. Kaya pinapunta niya si Oh Jong-dong para asikasuhin si Suan. Nang naghihintay sa traffic light, nahuli siya ni Gunwoo. Kaya mabilis itong sumunod. Narinig din ni Secretary O ang balak ni Ye kay Suan. Kaya mabilis niyang sinabi kay Kian. Sinabi nitong dinukot si Suan ni Ye. Agad na sumugod si Kian para iligtas si Suan. Itinapon ni Oh Jong-dong si Suan sa ilog mula sa tulay. Hindi makapaniwala si Gunwoo. Pag-alis ni Oh Jong-dong, tumalon siya sa ilog ng walang pag-aatubili. Huli na si Kian. Nakita niyang inaapuhap ni Gunwoo si Suan sa pampang. Umiiyak itong nagmamakaawa para magising si Suan. Hindi niya kayang mawala ito. Sa wakas ay nagising si Suan. Kung malaman niyang buhay pa si Suan, patuloy itong hahabulin ni Ye. Sa tingin ni Kian, ang pinakaligtas na paraan ay dalhin si Suan sa China. Sumang-ayon si Gunwoo. Ipinagbigay alam nila sa pulis na nawawala si Suan. Nang gabing iyon, umuwi si Ye na lasing. Nakita ng asawa niya ang lipstick mark sa kanyang shirt. Naghinala itong may something si Secretary O, ngunit agad itong itinanggi ni Secretary O. Noong araw na iyon, habang nagkakayakap sila, nakita sila ng biyenan ni Ye. Labis itong nagalit. Nagtagumpay ang plano ni Secretary O na maghasik ng away. Gustong patayin kaagad ng biyenan si Ye, ngunit malapit nang maging alkalde ng Seoul si Ye, kaya wala siyang choice kundi tiisin. Sa araw ng eleksyon ni Ye bilang alkalde ng Seoul, dumating si Kian para bigyan siya ng malaking regalo. Sinabi niyang bibisitahin niya ito. Dumating ang grupo ng prosecutors. Sinabi nilang pinaghihinalaan si Ye ng paglabag sa election laws, kaya kailangan siyang arestuhin. Sinabi ni Kian kay Ye na ito pa lang ang simula. Ang pinakamagandang drama ay naghihintay pa sa kanya.
mga pagpatay, pagdukot, illegal financing at marami pang iba. Nang dalhin si Ye sa presinto, nalaman niyang buhay pa pala si Sue-Ann, natakot siya hanggang sa hindi makapagsalita. Nakakulong si Ye at walang magawa kundi tawagan ang biyenan para humingi ng tulong. Dahil nakita mismo ng biyenan ni Ye ang pagkakanulo nito, tumanggi itong tumulong. Gayunpaman, patuloy na nagmamakaawa ang anak nitong iligtas si Ye kaya pinasundan niya ng lihim si Secretary O. Mabilis nilang nalaman na kasabwat pala ni Taiguang si Secretary O, kaya nahayag ang pagkakakilanlan nito bilang spy. Habang nasa bilangguan, komportabling kumakain si Ye dahil nailabi na niya ang mga mataas na opisyal doon. Pagkatapos kumain, pinalaya siya para sa investigasyon ng walang detensyon. Pagkalabas mula sa bilangguan, sinampal siya ng biyenan. Sinabi nito na naloko siya ni Secretary O. Ipinakita rin ng biyenan ang ebidensya na spy nga ito. Nagpa siya si Ye na gamitin si Secretary O para maghiganti kay Kian. Sinadya niyang magpakalat ng maling impormasyon sa kanya. Sinabi niyang papatayin niya ang witness na nakatanggap ng suhol sa bilangguan para hindi na siya makasuhan. Agad na isiniwalat ni Secretary O ang balitang ito kay Taiguang at sinabing protektahan ang witness. Pero may ibang plano pala si Ye. Lihim niyang pinapunta si Oh Jong-dong sa US para hanapin ang pamilya ng witness. Pagkatapos, sinadya niyang mag-video call sa witness. Gusto niyang gamitin ang asawa at anak nito para hindi ito magtestigo. Sa kabilang banda, dinala ng biyenan ni Ye si Secretary O sa mental hospital at ikinulong para hindi makapagtestigo sa korte. Dahil dito, natalo si Sue-Ann sa unang round ng kaso. Hindi makontak ni Taiguang si Secretary O kaya naramdaman niyang may problema. Nang manalo si Ye sa unang round, agad niyang sinabi ito kay Secretary O. Sinabi niyang gusto niyang bigyan ng sorpresa si Kian at nagpapasalamat siya sa tulong nito. Dinuraan siya ni Secretary O sa muka. Pagkaalis ni Ye, ginamit niya ang lahat ng lakas para makalabas ang isang kamay. Pagkatapos, pinindot niya ang bracelet na bigay ni Taiguang para maipadala ang lokasyon nito. Sa ikalawang round ng proceedings, habang malapit nang sumabog sa galit si Sue-Ann, dinala ni Kian si Secretary O sa korte para magtestigo laban kay Ye. Galit na galit si Ye. Pati si Gun-woo ay nagtestigo na dinukot ni Ye si Sue-Ann. Naitala ang lahat sa logbook ng kotse nito. Mabilis na napatunayan ang illegal detention at kidnapping ni Ye, kaya hinatulan siya ng 5 taong pagkakakulong. Habang nag-e-exercise si Ye sa bilangguan, biglang sumugod ang isang guard at sinaksak siya. Si Kian pala ito, bilang paghihiganti sa tangkang pagpatay sa kanya noon. Pero nagising lang pala si Ye. Panaginip lang lahat. Kahit nakakulong, sagana pa rin ang pagkain ni Ye. Kailangan niyang unang kumain bago ang ibang preso. Walang nagreklamo sa likod niya. Biglang sumugod si Oh Jong-dong at sinakal ang nagsalita. Pagkatapos, dumating si Gun-woo para hanapin si Ye. Sinabi nitong may mahalagang ebidensya siya ng krimen nito. Ang hawak lang ni Sue-Ann ay mga basic evidence. Pinilit ni Gun-woo na ibenta sa kanya ang kumpanya nito sa mababang presyo. Kung hindi, ipapadala niya ang ebidensya sa prosecutor's office. Doon lang na-realize ni Ye na si Gun-woo ang tunay niyang kalaban. Pagbalik sa selda, galit na galit siya hanggang sa hindi makapag-isip ng maayos. Nang makita niyang masayang nagkukwentuhan ang mga kasama niya, bigla siyang sumugod at sinipa ang isa, muntik nang makapatay. Tinawag ang guard para alisin si Oh Jong-dong. Nang pumunta si Ye sa CR, pinagtripan siya ng mga kapwa preso. Nang dumalaw ang asawa at biyenan ni Ye, nakita nila siyang lubog sa hirap. Sa puntong ito, gustong iwanan ng biyenan si Ye. Pero mas malala pa ang nangyari nang dumating si Gun-woo. Tinanong nito kung ano na ang desisyon ni Ye sa proposal. May hawak din namang weakness si Ye kay Gun-woo, kaya tumanggi siyang ibigay ang kumpanya. Pagkatapos inumin ang kape, sinabi ni Gun-woo na matutulog na siya. Pagkagising niya, pipirmahan na niya ang kontrata. Nawalan ng lakas si Ye at nagpumiglas ng kaunti bago tuluyang sumuko. Hinawakan ni Gun-woo ang kamay nito at pinalagda sa kontrata. Pero hindi alam ni Gun-woo na tumawag kay Kian para sabihing na-approve na ang patent ng MK2 vaccine sa Korea at Amerika. Nagpa siya si Kian na ibenta ito sa kalahati ng presyo. Ibig sabihin, magsasara ang kumpanya ni Ye. Hindi naman nagpahinga si Ye sa bilangguan. Sinadya niyang ipadala kay Kian ang ebidensya na si Gun-woo ang nag-set up sa kanya noon. Dahil dito, inatake ni Kian si Gun-woo. Masayang sinabi ni Ye kay Gun-woo na walang kwentang ninakaw niya ang kumpanya dahil nakuha na ni Kian ang patent ng MK2 vaccine. Galit na galit si Gun-woo nang marinig ito. Agad niyang pinalipad si Kian sa LK Group para mag-usap. Doon, nakakita si Kian ng litrato niya at ni Sue-Ann. Nagtaka siya kung gaano kaganda ang relasyon nila. Habang nag-aalangan si Taiguang sa pagsagot, agad na kinuha ni Gun-woo ang litrato mula kay Kian. Sinabi ni Gun-woo na ikakasal na sila ni Sue-Ann,
Sinabihan niya si Kian na huwag nang makialam pa. Para makuha si Suan, tuluyang nawala sa sarili si Gunwoo. Inayos niyang pasaksakin ang sarili ng mga gangster at nagpanggap para mahulog ang loob ni Suan sa kanya. Nang makita ni Kian ang litrato nila ni Suan, alam niyang hindi ordinaryo ang relasyon nila. Sa kawalang hilihan, wala nang nagawa si Sutak kundi sabihin ang totoo. Sinabi nito na noong mga panahong iyon, para mailigtas si Kian, namatay ang kapatid ni Suan sa kamay ni Ye. Pero hindi niya binanggit na sila ay magkasintahan. Kaya't tumakbo si Kian sa Memorial House para alalahanin ang kapatid ni Suan. Habang iniisip ang sakit na idinulot niya rito, labis siyang na-guilty. Aksidenteng nakita ni Kian ang kwintas sa leeg ng kapatid ni Suan na kapareho ng suot niya. Sa pamamagitan nito, sigurado siyang hindi ordinaryo ang relasyon nila ni Suan. Ligtas na si Gunwoo matapos bigyan ng first aid. Walang malubhang problema sa kalusugan. Nang makita ang nag-aalalang mukha ni Suan, labis siyang nasiyahan. Pagkaalis ni Suan, tumawag si Kian. Akala ni Kian si Suan ang kausap at tinanong kung nasaan na ito. Tinanong ni Gunwoo kung naalala na ni Kian ang lahat. Pero dagdag ni Gunwoo, huli na ang lahat. Si Suan na ang kanyang babae. Habang lubog sa kalungkutan si Kian, tumakbo si Taiguang para sabihin na nasa ospital si Gunwoo. Mukhang sinaksak ito ng mga tauhan ni Ye. Hindi naniwala si Kian na gagawin ito ni Ye, kaya pumunta siya sa bilangguan para imbestigahan ito. Nang kumpirmahing hindi si Ye ang may gawa, naghinala si Kian na gawa-gawa lang ito ni Gunwoo. Gusto ni Kian na pumunta sa ospital para sabihin ang totoo kay Suan, pero nakita niya ang eksena ng paghahalikan nila sa rooftop. Si Gunwoo ang unang humalik kay Suan. Labis na nasaktan si Kian. Kailangan niyang linawin kung ano ang relasyon nila ni Suan, kaya pinuntahan niya si Secretary Oh. Sinabi ni Secretary Oh ang lahat ng nangyari sa pagitan nila. Magkakilala sila mula pa noong bata pa. Noong panahong iyon, nahawa si Suan ng virus para iligtas si Kian. Pagkatapos ay namatay ang ama nito. Maraming hirap ang dinanas ni Suan dahil sa kanya. Nang makulong si Kian sa frame-up, pinili pa rin siyang pagkatiwalaan ni Suan. Marami pang bagay ang ginawa ni Suan para sa kanya. Ang kapatid nito ay pinatay din ni Ye dahil dito. Nawalan ng lahat si Suan dahil sa kanya at sila ay tunay na nagmamahalan. Iyon ang dahilan kung bakit naiinggit si Secretary Oh. Pagbalik ni Kian, agad niyang gustong hanapin si Suan para sabihing buhay pa siya. Pero pinigilan siya ni Taiguang. Ang pinakamahalaga ngayon ay maghiganti kay Ye. Kung magmamatigas si Kian, iiwan siya ni Taiguang. Walang nagawa si Kian kundi ipagpaliban muna si Suan. Sa kabilang banda, gusto ni Gunwoo na makipagsabuatan kay Ye para talunin si Kian. Kaya winasak niya ang lahat ng ebidensya laban kay Ye. Wala pang ideya si Suan sa nangyayari. Kaya ng araw ng public trial, dahil kulang ang ebidensya, hindi napatunayan ang kaso. Pinakawalan si Ye mismo sa korte. Galit na galit si Suan. Sinira ng prosecutor ang lahat ng kasunduan sa kanya. Sinabi ni Suan na ito raw ang hustisyang ginawa ng tao. Sinabi ni Kian na siya na ang hahatol kay Ye dahil mas patas ito kaysa batas. Samantala, nagkaroon ng demensya at paralysis ang chairman. Sinabi ng doktor kay Gunwoo na mga 6 na buwan na lang ang itatagal ng ama nito. Sinamantala ni Gunwoo ang sakit ng ama para makuha ang simpatya ni Suan. Nagmakaawa itong pakasalan siya. Siyempre, pumayag si Suan. Lihim na nagpakuha si Gunwoo ng peking pirma ng ama para nakawin ang lahat ng ari-arian nito. Nang buksan ng asawa ni Ye ang phone nito, nakita ang regalong ipinadala ni Kian. Sa video, inamin ni Ye ang pagmamahal kay Secretary Oh. Pagkatapos ay nagpakita ng intimate moments. Galit na galit ang asawa hanggang sa umiyak. Pumunta ito kay Ye at sinampal siya. Nagulat si Ye sa biglang pagbugbog sa kanya. Kaya nawasak ang tanging suporta niya. Ang chairman na may demensya ay biglang nagkamalay. Ngayon, hindi na niya alam kung kanino magtitiwala. Nagpanggap siyang may sakit para makita kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa pamilya. Sa meeting, tanging si Shinyang lang ang nagpilit na operahan ng ama. Ang iba ay gustong mamatay na ito para maipamahagi ang ari-arian. Habang nagtatalo ang buong pamilya, biglang sumigaw ang chairman. Nagpasiya itong magpa-operate. Ngunit sa gitna ng operasyon, tumigil ang tibok ng puso at namatay ang chairman sa operating table. Ni hindi alam kung saan dinala ang bangkay nito. Hindi matanggap ng pamilya ang katotohanan. Iminungkahi ni Shinyang na ipaalam sa pulis pero hindi pumayag si Gunwoo. Kung malalaman ito ng publiko, babagsak ang stock price ng grupo. Hindi man lang inintindi ng asawa ng chairman at agad na nagpa-funeral para sa asawa. Sa kasamaang palad, nag-iwan ng testamento ang chairman na ibinigay ang lahat ng ari-arian kay Gunwoo. Hindi pinayagan ng asawa at si Gunwoo na maghati. Galit na galit si Gunwoo. Hinawakan niya ito sa leeg at binugbog. Sa kabilang banda, aksidenteng nakita ni Suan ang phone ni Gunwoo.
Nakita ang mensahe ni Ye at nalaman na buhay pa pala ang chairman at kinulong lang ni Ganwoo. Kaya sinundan niya si Ganwoo sa villa kung saan ikinulong ang chairman. Nakatayo sa sulok, narinig niyang aminin ni Ganwoo na peke ang testamento. Kaya muling sinuri ni Su-an ang testamento at napatunayang peke nga ito. Dinala niya ang ebidensya kay Gunwoo at hiniling na aminin nito ang peking testamento sa family meeting kinabukasan. Ito na ang huling pagkakataon para sa kanya. Pagbalik, sinunog ni Gunwoo ang ebidensya. Hindi niya kayang sumuko ng ganun lang. Habang sinusunog, patuloy siyang humihingi ng tawad kay Su-an. Kaya ibinalik ni Su-an ang chairman. Natakot ang lahat sa eksenang ito. Hindi inilantad ng chairman ang peking testamento dahil nagugilty siya sa anak. Noong mga panahong iyon, namatay ang ina ni Gunwoo dahil pinalayas niya ito. Kaya galit na galit si Gunwoo sa ama. Hindi nagpatawad si Su-an. Binigyan niya ito ng pagkakataong magsabi ng totoo, pero hindi niya ginawa. Kaya ibinalik niya ang engagement ring. Kahit paulit-ulit ang pagmamakaawa ni Gunwoo at sinabing hindi siya mabubuhay nang wala ito, pinili pa rin ni Su-an na umalis. Umiiyak sa sakit si Gunwoo. Tunay niyang minahal si Su-an pero mali ang paraan ng pagmamahal niya. Dahil nangako si Su-an sa isang TV show na magbibigay siya ng 300 milyong won sa sino mang magsumbong, agad siyang nakatanggap ng ebidensya na si Ye ang pumatay sa mga magulang ni Kian noon. Wala nang takas si Ye kaya nagpasya siyang isugod ang buhay at mag-abang sa kotse ni Su-an. Sa panahong ito, nagising ang konsensya ni Oh Jong-dong. Tinawagan niya ang kampo ni Gunwoo para i-report na nasa panganib si Su-an. Nang paputukan na ni Ye si Su-an, sumugod si Gunwoo palapit. Sa kasamaang palad, natamaan si Gunwoo. Nang muling paputukan ni Ye si Su-an, hinawakan ni Gunwoo ang baril para siya na ang tumanggap ng ikalawang bala. Bago mamatay, sinabi ni Gunwoo na maswerte siya dahil nagawa niyang protektahan ito, hindi tulad ng ina niya na walang nagligtas. Pagkasabi nito, nalagutan na rin siya ng hininga. Nakatanggap din si Ye ng nararapat na parusa sa huli. Sentensyahan siya ng kamatayan. Nagpasya si Su-an na pumunta sa ibang bansa para iwanan ang lupang puno ng pighati. May bala pa rin sa ulo si Kian. Alam niyang bulag na siya. Ang larawan ni Su-an bago umalis ang huling bagay na nakita niya bago tuluyang mawalan ng paningin. 2 taon ang nakalipas, pinamahala ni Kian si Taegwang bilang chairman ng LK Group. Si Secretary Oh naman ang naging leader ng organisasyon. Bumalik din sa bansa si Su-an. Bukas ang araw ng operasyon ni Kian para alisin ang bala sa utak niya. Ganap na siyang bulag. Nag-alala si Su-an na ayaw ni Kian na makita niya ang kanyang hitsura ngayon, kaya ginamit niya ang pagkakakilanlan bilang yaya para manatili sa tabi nito. Bumalik sila sa eksena noong mga panahong iyon. Dinala si Su-an kay Kian ni Taegwang. Tahimik niyang inalagaan ang pagkain at tulog ni Kian. Kasabay niya itong kumain, naglakad at nagbotones ng damit. Sa sandaling dadalhin na si Kian sa operating room, sinabi niyang tanga si Jong-eun. Sinabihan niya itong huwag isiping hindi niya makikilala dahil lang hindi ito nagsasalita. Tugon ni Su-an, hihintayin kita. Dinala si Kian sa operating room. Puno ang isip niya ng matatamis na alaala nila ni Su-an.